Kung hindi mo pa naiisip, Kiana, we're on the same boat here. Wala akong choice. At mukhang wala ka namang balak tumanggi. So let's get married. Walang birong alok nito. A smirk tugging up sa gilid ng kanyang labi. Hindi naman kailangan totohanin ang nararamdaman natin sa isa't isa. Wala nga ako magagawa para matigil ang engagement, oo. Pero kung papaabutin mo to hanggang simbahan and make me your wife, I swear to you, I will run your company to the ground. And that will be my wedding vow to my husband. So do something, Julius. Anything to convince our fathers. Dahil sinabi ko sa'yo, hindi mo gugustuhin matali sa akin. Pagbabanta niya, binigyan niya ng masamang titig ang binata bago padabog na sinarang mabigat na wooden doors. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, hindi dapat pinupwersa ang pag-ibig. Kung gusto mong maranasan ang tunay na pagmamahal, hindi dapat ito basta-basta. Love is patient, love is kind, and you know the rest. But most of all, love comes to those who wait. Ngunit paano kung ang pinilit na pag-ibig lang pala ang magpapatibok sa iyong puso? Bakit hindi ka nalang makinig sa akin, Julius? Hindi ako magdedesisyon ng ikapapahamak mo. Katwiran ng kanyang ama. Just trust me, anak. Kiana Arceo will be the perfect addition to the family. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Julius. Alam niyang kahit mukhang nakikiusap lang ang ama ay hindi ito simpleng suhestyon lamang. Alam niyang pinag-isipan niya ito. At kapag nakapagpa siyang chairman ay hindi ito basta-basta mayayanig ng kahit sino. Maski pa ang kanyang anak ay hindi makapagbabago ng kanyang isip. Alam ni Julius na hindi ito makikinig sa agarang pagtanggi niya sa pagpapakasal. Lalo na't nasa tamang edad naman na siya. Ngunit sino nga ba ang hindi mabibigla rito? Ipinatawag na si Julius sa opisina kahit sinusuri pa nito ang company budget na kailangan niyang aprubahan para sa susunod na taon. Na hindi pa siya nakakalapit sa kinauupuan ng kanyang ama ay sinabi na nito sa kanya ang balita. Aniya, dapat raw merong susuporta kay Julius kapag na-promote na ito bilang susunod na chairman. Matagal-tagal bago ulit umimig si Julius. Alam naman niya ang darating din ang panahon na kailangan niya magpakasal ngunit hindi niya inaasahan na bigla na lang ilalaglag ang responsibilidad na ito sa kanya nang wala sa oras. At bukod pa ron ay decided na rin ang kanyang mapapangasawa. Kiana Arceo. Pilit niyang inaalala kung saan niya narinig ang pangalang yon. Kiana, Kiana, Kiana. Pag-uulit niya hanggang sa unti-unti niyang nagunita. Sandali. That Kiana? Hindi makapaniwalang isip niya sa sarili. Napahilamos ito sa mukha niya habang pinagmamasdan ang mukha ng ama. Mukhang seryoso talaga ito. Sa lahat ng babae sa balat ng lupa, si Kiana Arceo pa talagang naisipan nitong ipagkasundo kay Julius. Muling binaling ni Julius ang tingin sa ama na ngayon ay mukhang kinakalkula rin ang takbo ng isip ni Julius. Tunay bang hindi kilala ng ama si Kiana Arceo? Wala ba siyang ideya sa reputasyon ng babaeng yon? Pagsisimula niya. Pinaunlakan mo lang bang kagustuhan ng mga Arceo? Sila bang nagbigay sa'yo ng ideya ng kasalan? Sila nga, sabi ng kanyang ama na labis na ikinagalit ni Julius. Sabi na nga ba, masyado kasing mabait ang kanyang ama na pinagsasamantalahan na nito ng iba niyang business partners. Pero hindi ko rin naman ipagkakaila na magandang business deal ito, Julius. Kalmado ang pahayag nito. Construction firm tayo habang nasa steel company naman sila. Ang kasalan nyo ay ang parang merging na rin ng dalawang kumpanya. Without the papers, though. Pero hindi natin kailangan ng merging pa. Our company is not going under. Tayo nga ang leading construction company sa Pilipinas. Kung iisipin mo silang may kailangan ng merging na ito, sigurado akong alam mo din ito. Kaya ang tanong ko sa'yo pa, bakit mo naman ito pinaunlakan? Tanong ng naguguluhan na Julius.
Hindi pa rin lubos maisip kung bakit sa tingin ng kanyang ama ay magandang ideya ito. Payak na sumagot ang kanyang ama. "You're underestimating the Arceos. Hindi rin masama na meron tayong access sa isa sa pinakamalaking steel distributors." Ngumisi ito bago nagpatuloy. "Besides, I like Kiana. She's good for you." "Anong ibig mong sabihin she's good for me pa?" Natatawang sabi ni Julius. "Hindi mo ba siya kilala?" "Ano ka ba? Bata pa lang ay kilala ko na yung si Kiana. Mabait na dalaga yan. Lagi niya akong dinadala ng pagkain galing sa buffet. Hindi niya nga ako pinapatayo dahil daw baka magka-arthritis ako. Loko talaga yon." Masayang halakhak ng kanyang ama sa memorya. The more they talk, the more na nakukumbinsi si Julius na i-brainwash ni Kiana ang matanda. Hindi mabilis magtiwala ang chairman. Ngunit mukhang nakuha nito ng buong buo ang dalaga. Rinig ni Julius ang adoration sa tono ng ama kapag binabanggit niya ang babae. Gaya ng kung paano siya natutuwa sa isang anak. Pambihira. Tanggap na ang babaeng to bilang manugang. Pero bilang asawa kaya ay uubra siya kay Julius? Hindi sa pagmamayabang pero kahit sino ay papayag magpakasal kay Julius Buenaventura. Pambihira na nga ang kanyang net worth. Pero gwapo pa ito. Matangos ang ilong at mapungay ang mga mata. At ang pinaka-importante ay mataas ang social status ng kanilang pamilya. Bukod pa sa pagkakaroon ng premier construction company, kilala ang mga Buenaventura bilang pilantropo. Marami silang charity at non-profit organizations, personally supervised by Julius himself dahil ipinagkatiwala ito sa kanya ng chairman. Bata pa lang ay tinuruan na sila ng kanyang ama na maging bukas palad, lalo na't sobra-sobra naman ang biyaya sa kanilang pamilya. Kaya naman hanggang tumanda si Julius ay ganun pa rin kaimportante sa chairman ang mga charities niya. Kapag naging chairman ka na ay panigurado, wala ka ng oras para i-manage ang mga charities natin. Ngayon pa nga lang na CEO ka ng kumpanya ay nahihirapan ka na. Pero ikaw lang ang pinagkakatiwalaan namin para hindi naman makurakot ang funds natin para doon. Mas kawawa ang mga mahihirap kung mangyayari yon. Kaya kung sino mapapangasawa mo, dapat siyang papasahan ng responsibilidad na ito. Marahan siyang napangisi sa imahe. Kung may natutunan man siya sa mga tabloid ay hindi ganoong klase ng babae ang dalagang yon. Si Kiana Arceo mamimigay ng sopa sa mga batang lansangan? Gusto mo bang mahimatay yon pa? Kilalang pinakabatang Arceo bilang the rich spoiled brat of a conglomerate. Bagamat nasa business ang pamilya, ay gumawa naman ng sariling pangalan ng dalaga sa industriya. Isa siyang fashion designer na dinadamitan ng mga kilalang personalidad. Ngunit mas nakilala ito dahil sa pagdidate ng kanyang mga kliyente. Mapamodel, artista o business mogul. Madalas siyang nasasangkot sa mga chismis ng alitan sa mga ibang public figures at hindi naman siya nagko-comment tungkol dito. Hindi rin naman sa may pakialam si Julius. Beautiful with a powerful background. Kiana Arceo is magnetic and enticing. Kaya naman hindi siya nababagay maging katuwang sa pagpapatakbo ng kumpanya. Much less be his wife para masuportahan ang charity. Binitawan ni Julius ang isang malalim na buntong hininga. Pag-isipan muna natin to. Pangangatwiran niya. Mukhang hindi nababagay si Kiana dito kung gusto mo lang naman palang may mag-handle ng mga charity. Hindi lang yan ang inaalala ko. Hindi ka na rin bumabata, Julius. Kailangan mo na ng asawa. Hindi ka habang buhay magiging bachelor. Kunot noong sumagot si Julius. Marami pa namang ibang babae dyan. Hindi lang naman si Kiana Arceo ang pwede kong pakasalan. Hindi na ako bata at kaya ko rin namang pumili ng mapapangasawa ko. Kiana Arceo is the best choice out of all the women. Sigaw ng kanyang ama. Hindi ba dapat ako ang nagdedesisyon yan? Kiana and her family is bad news, pa. Paniwalaan mo ko. Pagtitiyak nito at mas lumalim pang pagkakunot ng kanyang noo. Besides, ano sa tingin mong mangyayari kapag siyang nag-supervise ng charities? May iskandalo tayo. Nakasunod ang media sa kanya. Just waiting for her to fail. And if she fails, as my wife, susunod ang construction firm. Hindi mo ba naiisip na baka sumisip-sip lang siya sa'yo dahil Buenaventura ka? Naiiritang singhal ni Julius.
Then what's the difference between her and the 100 other girls na sisip-sip rin sa'yo para maging asawa mo dahil Buenaventura ka? Matalim na bitaw ng kanyang ama. Mas mabuti ng si Kiana kesa naman yung mga pinipili mong gawing nobya. Malalandi at manggagamit. At ang mas masama pa ron, wala silang pakialam sa advokasya natin, Julius. Umiling pa lamang ang chairman. Sa tinagal-tagal ko na sa mundo, kilala ko ang totoo sa hindi. Magpapakasal kayo ni Kiana bago matapos ang buwan. Kung hindi, kalimutan mo na ang mamanahin mong posisyon. Sa katunayan ngayon, mas mabuti pang umalis ka na lang sa kumpanya. Kung ito pa lang ay hindi mo kakayanin. Maraming sakripisyong kinakailangan para magpatakbo ng kumpanya, Julius. At kung dito pa lang ay papalya ka na, hindi mo kakayanin ng maging CEO. Much more the chairman of this business. Lumaki ang mata ni Julius. Pa! Gulat siyang napasigaw. Ako na yung nagsasabi sa'yo, hindi si Kiana ang inaakala mo. Kung sa tingin mo ay may pinagkaiba siya sa mga sinasabi mong babae, nagkakamali ka. Sinusubukan ko lang namang isalbang kumpanya. Pagod na hinagod ni Chairman ang kanyang noo. Ano bang gusto mong patunayan, Julius? Na nagkamali ako ng desisyon? Sandali itong huminto na para bang may tinitimbang sa isip niya. Kumbinsido ka sa mga sinasabi mo? Pues wala akong magagawa dyan. Kung sa tingin mo hindi karapat-dapat si Kiana, kailangan mo itong patunayan. Ganito, kikilalanin mo siya ng gusto bago kayo magpakasal. How? I don't care. Basta kailangan mo siyang makilala ng lubos. Not this half-baked rumors about her. Kung tama ka, ibibigay ko sa iyo ang kumpanya ng walang hinihinging kapalit. Pero if I'm right, you will marry her with no questions asked. Do you understand what's at stake here, Julius? Tumango ito at determinado na maibubunyag niya ang tunay na ugali ni Kiana Arceo. Somehow, someway, kung tutuusin nga, lahat na siguro ay may ideya sa kung anong ugali ang meron ng dalaga. Ngunit alam ni Julius na hindi maniniwala ang ama ng walang konkretong ebidensya. Kailangan niya lang maipalabas na taliwas sa inaakala ng chairman. Walang pakialam si Kiana sa pamilya at sa kanilang foundation na hindi niya kakayanin dahil sa kanyang lifestyle. He needs to do a damn good job at it. Dahil kapag nabigo siya ay nakatali na siya kay Kiana Arceo. Until death do they part. Papakita ko sa iyo pa. Kiana Arceo, she can't be a Buenaventura. At hindi niya ito ipapakita lang. Sisiguraduhin niya ito. Tinignan ng chairman ang determinadong mukha ng anak at marahang humalakak. Good luck with that, anak. Pero bilis-bilisan mo ang master plan mo. Nag-schedule na ako ng meeting between the two families. Bukas na bukas rin ay makakausap mo si Kiana, your future wife. Iba talagang nagagawa ng pera at kapangyarihan. At ng pamilya lalo na. They make you do things that you would normally never agree to do. All for the sake of the family. Ganon lang din ang nararamdaman ni Kiana Arceo na ngayon ay pinipilit sa isang kasalang hindi niya rin pinangarap ni minsan. What are you saying, pa? Galit na singal ni Kiana nang marinig niya ang balita mula sa kanyang tatay na kakabalik lang galing sa closed-door meeting kasama ang kanyang kasosyo sa business. You will get married to Julius Buenaventura in the next month and that is final. Utos ng kanyang ama na nawawala na ng pasensya. Napaupo ito sa desk ng kanyang malaking opisina habang hinihilamos ang noo. Hindi ko alam kung anong problema mo, Kiana. Ipagkakasundo naman talaga kita sa isa sa mga business partners ko. Swerte mo na lang at napapayag ko ang mga Buenaventura na pakasalan ka. Dapat nga magpasalamat ka pa sa tatay mo eh. Imbes na magpalipat-lipat ka ng lalaki, nahanapan na kita ng asawa. Dagdag pa nito. Napasinghap ito. Sino bang nagsabing gusto ko ng asawa? Madiin niyang saad. Oportunidad mo na to para ayusin ang reputasyon mo. Pero aayaw-ayaw ka pa rin. Sigurado akong alam mo na kalat ng kalandian mo. Yung attitude mo, iyang pagka-spoiled rich brat mo. Paglilista nito bago ipinukol ang madilim na tingin sa anak niya. Should I go on about what the news says about you, Kiana? Of how much you made a fool out of this family? Napaiwas ng tingin si Kiana sa kanyang tatay. Hindi sikreto na siya ang black sheep ng pamilya. Si Kiana ang unikaihan ng mga Arceo. Pero parang hindi nga ganon ang trato sa kanya. Sa magkakapatid, tanging siya lang ang hindi sumunod sa yakap ng pagbibusiness.
At ultimo ngayon ay hindi niya inaako ang posisyon na dapat sa kanya. Ngunit nagpursige siya para magkaroon ng sarili niyang landas. Sa kabila ng pagpipressure sa kanya ng pamilya ay nanatili siyang desidido. Lingid sa kaalaman ng kanyang ama ay hindi niya kinuha ang course na dapat niyang aralin para sa kanilang business at nananatili itong sikreto hanggang makagraduate siya ng fashion design. Nung nalaman ng kanyang pamilya ay halos itakwil nila ito. Sa galit ng kanyang ama ay dinemanda niyang magbayad si Kiana ng pinang-tuition at allowance sa kanya ng may mataas ng interes. Sa paglayo niya sa pamilya ay sa mundo naman ng showbiz ito napulot. Dahil kilala na apelyido ang Arceo, mas madaling nagkaroon ng karera rito ang dalaga. Mahirap man pero kalaunan ay binayaran niya rin ang utang na loob niya sa ama. Dahil dito, akala niya ay tunay siyang malaya sa kuko na ibinaon ng pamilya nila. She should have known that family is still family. Kailangan pa rin nilang magpakitang tao sa mga business partners or hindi kaya sa mga parties bilang one big happy family. But it couldn't be farther from the truth. She was the prodigal daughter, ika nga. Nilunok na ni Kiana ang nararamdaman niyang puot at paghihinakit. Kung tratuhin siya ng kanyang amay, parang isa lamang siyang gantimpala sa kung sino man ang bibili. At ang solusyon mo ay ang ipakasal ako sa Julius na yan? Ni hindi ko nga yan kilala. Matigas na pag-iismid niya sa ama. Bahagyang natawa ang kanyang tatay sa nakikita niyang pagmamatigas ng anak. Hindi niya alam na marunong pala itong sumagot ng pabalang. Tanga ka ba, Kiana? The man you're marrying is a Benaventura, the richest and most respected family sa bansa. If we're being honest, hindi ka nararapat doon. But since you're my daughter, alam nga namang i-divorce ka ng Benaventura after a very publicized wedding. Kung ayaw nilang masira ang public image nila, that is, ngisi nito sa anak. Ang lakay ng mahihita ng kumpanya dito, kaya kailangan mong galingan. Nanlamig si Kiana. Sa tingin mo gagawin ko ang gusto mo? What makes you think that I'll agree to be some fucking housewife? Hindi kita pagbibigyan over my dead body. Wala na ako sa poder mo para pilitin mo ko ng ganito. Ha! Singhal nito. Hindi makapaniwala sa pagkakasutil ng anak. Sa tingin mo talaga may choice ka, no? Ano ngayon kung hindi ka nakatira sa bahay ko? Ako pa rin ang masusunod. Wala kang ambag sa pamilyang to. Dito ka lang makakabawi sa lahat ng ininvest ko sa pagpapalaki ko sa'yo. You ungrateful brat. Sigaw pa nito na ikinalaki ng mata ni Kiana. Ang utang na loob mo sa akin, panghabang buhay na yan. Tatay mo pa rin ako. Naiintindihan mo? Sigaw nito. Put on your best dress. Seduce that Julius if you need to. Total, doon ka naman magaling. You'll meet your fiancé tomorrow. Siguraduhin mong magugustuhan ka niya. Malakas na singhap ang pinakawalan ng dalaga at hindi ito ininda ng ama niyang nagpapakabisi na sa mga paperwork. Senyas na tapos ng usapan, unti-unting namumuo ang mga luha sa mata ng dalaga kahit ayaw niya sanang magpakita ng kahinaan sa harap nito. Naramdaman ng dalaga ang sunod-sunod na pagbagsak ng luha sa kanyang pisngi. Kaya dali-dali naman niyang tinalikuran ng ama at padabog na binagsak ang pinto paglabas nito. Shh! Bulong ni Kiana sa sarili habang pinupunasan ng bahid ng luha sa kanyang mukha. Hindi siya mapakali sa pag-iisip ng magiging kalagayan niya kapag natuloy ang kasal. Pake ko ba kung Benaventura yan? Kahit ang pinakamayaman o pinakagwapong dilalang pa sa mundong iharap mo sa akin, hindi ako magpapakasal kahit kanino. Singhal nito. Sa katotohanan, bata pa lang siya ay may takot na ito na darating ang panahon na kakailanganin niya ng magpakasal. Takot siyang matulad sa kanyang nanay na hinayaan lang ang sarili na apak-apakan ng kanyang asawa na nagpapabulag na lang para sa pagmamahal at para sa mga anak. No. Inis na iling ni Kiana. Hindi pwedeng mangyari to. Gagawa ko ng paraan para ang mga Benaventura na mismo ang aayaw sa letseng kasalan na to. Mabilis na dumating ang oras kung kailan nakatakda ang pagkikita nila Julius at Kiana. Buong gabi hindi makatulog si Julius kakaisip kung paano matitigil ang kanilang engagement. He needs to stay one step ahead of the Arceos. At kung kailangan niyang maglaro ng marumi para magawa ito, then he's not above getting his hands dirty. Gayunpaman na hindi niya alam kung paano niya maibubulgar ang sikretong pag-uugali ni Kiana at mapatunayan na hindi siya makakatulong sa pamamalakad ng non-profit organizations nila.
Kung subukin niya namang ikumpronta si Kiana, panigurado naman ay pepekein niya lang ang kanyang goodwill sa mga Benaventura simply because she has something to gain from them. Marami na ang sumubok na gawin ang ginawa nila, whether it's gaining favors through the business aspect, the romantic aspect, pero the Arceos hit two birds with one stone at hindi niya alam kung paano nila napapayag ang kanyang ama. Kailangan niya ng plano bago pa magkandaloko-loko ang pamilya nilang dalawa. Babalaan niya ang Kianang yon na lumayo sa pamilya niya, na hindi niya tatanggapin ito bilang asawa. Isang katokang narinig niya bago bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pagkita na pagkita pa lang ni Julius kay Kiana, all the words died in his throat. Isa lang ang nasa isip niya. This girl is going to bleed him dry. Pumasok si Kiana ng opisina ni Julius with her sky-high heels and perfectly curled hair. Para siyang nagmamarcha papuntang gyera, papunta sa harapan ng tahimik na CEO. Binaba niya ang kanyang sunglasses at inabot ang kamay niya para sa isang handshake. Napatawa si Julius ng marahan at dumaos-dos ang tingin nito mula sa kamay ni Kiana papunta sa kanyang maamong mukha. Maganda talaga ito gaya ng sinasabi ng mga tabloid. Ngunit sinasabi rin nila na kailangan mong mag-ingat dahil nasa loob ang kulo nito. He took her outstretched hand into a firm shake. Nice to meet you, bati ni Julius. Matipid ang ngiti. Pleasure is all mine, Mr. Julius. Balik naman ni Kiana. Iyon ang lumabas sa bibig, but her expression says another. Mukhang papatay siya ng fiancé. Kiana! Natutuwang bati ng ama ni Julius dahilan kung bakit nag-iba biglang ekspresyon ng dalaga. Niyakap niya ito. Tito Allen, na-miss ko kayo. Kamusta po ang mga tuhod ninyo? Kaya pang magpabalik-balik sa buffet table? Pagbibiro pa nito. Hindi na malaya ni Julius na kasunod lang pala ni Kiana ang tatay nito, the chairman of Arceo Steel Enterprise. Maingat niyang inobserbahan ang mapagmasid na ama ni Kiana. Inuusisa nito ang bawat sulok ng opisina ni Julius. Crisanto, my old friend! Tawag ng ama ni Julius sa tatay ni Kiana. Nakipagkamayan nito bago nakipagkwentuhan. Ito na siguro yun ano? The moment we've been dreaming of. Ipapakasal na ang mga anak natin. Magmi-merge na ang kumpanya natin. Sabay nilang saad. Kaya naman tinawanan na lang nila ito. Pareho naman kayong tama. Dahilan kung bakit sumimangot agad si Julius. Once we're married, makukuha niyo ng gusto ninyo. Matalim niyang sabi na tila ba masamang loob nito. Ngunit bago pa ito masita ng kanyang ama ay bumaling na ang tingin ng dalaga kay Julius. Tama ba ako, Julius? Napatahimik si Julius, hindi sumasagot sa tanong na pinasa nito. Anong tumatakbo sa isip ng babaeng to? Gusto ba nitong masigurado na hindi makakatutol si Julius sa engagement nila? Payak na ngiti na lamang ang binigay ng CEO. Tinignan niya ng madiin si Kiana at hindi rin naman siya inatrasan nito. Pinanood niya ang panlilisik ng mga mata ni Kiana at napagtanto niya na baka ayaw sa kanya ng dalaga. They were caught in an intense staring match at parehas nilang ayaw magpatalo. Look at their chemistry, kaibigan. Pagpapalakpak pa ng ama ni Julius. May something kayong dalawa. Nagkita na kayo dati ano? Tanong niya sa mga ito. Not at all, Tito. This is the first time we meet. Sagot ni Kiana pero nakatingin pa rin ito kay Julius na parang binabalaan ito na wag nang magsalita. Nakita ko siya sa mga parties pero ngayon ko pa lang po siya nakausap. That's okay, Iha. You have all the time in the world to get to know each other once you're married. Masayang sambit nito. Dahilan ng pagkukunat ng noo ni Julius at ang malamig naman ang ngiti ni Kiana. O siya, iiwan muna namin kayo. You should get to know each other. After all, ay kayo naman ang ikakasal. Sabi ng tatay ni Julius bago palihim na kinindatan ng anak. Kaibigan, bigyan muna natin sila ng privacy. Tumango na lamang si Crisanto, ngunit bago niya sinundan ng chairman palabas, ay binigyan niya ng makahulugang tingin si Kiana. Alam ng dalaga ang ibig sabihin nito. Nagbabanta ito na umayos siya, na huwag niyang guguluhin ang mga plano niya. Lumabas na ng opisina ang dalawang ama, leaving the door shut with a resounding click. Kiana suddenly felt claustrophobic. Malaking espasyo ng opisina ni Julius, ngunit pakiramdam ni Kiana ay palapit ng palapit ang mga pader sa kanila.
Sila na lang dalawang natitira, and she feels like she needs space from the intimidating CEO. Nakasalukuyan ay tinitingnan lang siya ng walang ekspresyon sa mukha nito. Bahagyang umatras si Kiana sa kinaroroonan niya na agad naman napansin ni Julius. Tumaas ang kilay nito. Bakit ka nagsinungaling? Kuryosong tanong nito. Anong ibig mong sabihin? You lied when you said it was the first time we talked. Sabi ni Julius na may makabuluhang tingin sa kanya. Kilala mo ako. Nagmamaang-maangan pa rin ang dalaga. I don't know what you're talking about. I don't know you, Mr. Julius. Kumunot ang noon ni Julius sa paggamit nito ng Mr. I think we're past the point of formalities, Kiana. After all, you know me enough to know what's under these clothes. Napasinghap si Kiana. Fine, Julius Benaventura wasn't a complete stranger. Binigyan niya si Julius ng malamig na tingin at tumalukip-kip. Hindi porket may nangyari sa atin at nag-one night stand tayo, ibig sabihin magiging asawa mo na ako. Blurry flashbacks of that night came back to both of them. Pareho silang lasing pagkatapos ng magarpong party thrown by the Benaventuras. Isang selebrasyon para sa successful na international project ni Julius sa Dubai. Siyempre, imbitado ang mga Arceo. At kinaladkad rin nila si Kiana na umattend sa event dahil naroon ang business partners nila. The party went on without a hitch. And Kiana had won too many drinks. Kailangan niya to kung nais niyang panatilihin ang pagpapakitang tao nilang pamilya. Habang nakaalis na ang karamihan, including her family, naiwan si Kiana sa garden sa labas ng venue ng party, holding a bottle of wine in her hand. Natatawa niyang sinuri ang nasa harap niya. The Julius Benaventura is also out of the garden. Halatang nahihilo na sa dami ng binigay sa kanya na drinks. Well, if it isn't Julius Benaventura. Kiana takes a swig at her wine bottle. The golden child of the Benaventuras. Congrats on whatever your achievement is. Sabi niya habang pagyawang-gewang na lumapit kay Julius. Halatang hindi nakinig sa thank you speech ng binata kanina. Si Julius, the man of the night, who was equally as drunk, ay napasobrang tango at muntik na itong mabuwal sa kinatatayuan niya. Hinawakan ni Kiana ang kanyang tiyan sa sobrang tawa. Mukhang lasing ka na. Alam kong sagot dyan. More alcohol. Magiliw na saad nito at inalok ng wine bottle kay Julius. Nangumiti bilang pasasalamat bago nilagok ang buong bote. Namamanghang pinanood ni Kiana ang pagpupunas ni Julius sa kanyang mapupulang labi at dumaos-dos ang tingin niya sa matipunong bisig nito. Hanggang mapunta sa gwapo nitong muka. Mestizo. Napapikit ang dalaga at binatukan nito. Bakit mo inubos? Patay gutom ka ba? Akin yun eh. Panunumbat niya pa dahilan kung bakit wala sa sariling tumawa si Julius. Malabo na ang pangyayari pagkatapos nun, at ang tanging naaalala na lang ni Kiana sa gabing yon ay ang paglapat ng labi ni Julius sa kanyang leeg, at ang paghimas niya sa ilalim ng button down nito bago sila nagdali-daling pumasok ng hotel suite. Cursing herself for being so stupid kapag nakainom. Tulog pang katabi niya sa kama ay agad siyang umalis bago magkinaumagahan. Bago pa siya malasin at abutan ng isang Julius Benaventura. Sa loob naman ng opisina, ngumiti ng sarkastiko si Julius. Mukhang naaalala rin ang nangyari sa kanilang dalawa. Huh? Don't flatter yourself. Hindi rin naman kita gustong pakasalan. Pero mukhang desidido na sila na ipagkasundo talaga tayo. Binalingan ng tingin ni Kiana ang pinto. Sinisigurado na walang nakakinig sa kanilang usapan. So, anong balak mong gawin? Tutul ka din dito, diba? Wala kang balak pakasalan ako. Sabi mo. Marahang tumango lamang si Julius. Tama ka dyan. Wala sana akong balak pakasalan ka. Pero sa kasamaang palad, Kiana, kailangan kita. Hindi ko makukuha ang kumpanya kung hindi kita magiging asawa. Inis na wika nito. You should be flattered. Ganun ka na lang ka-importante sa chairman ng kumpanya at nakasalalay sa iyong posisyon ko. Nakakapagtaka kung anong ginawa mo para makuha ang loob ng tatay ko. Sa gulat ay hindi na nito ininda ang iba pang pahiwatig ni Julius. That's insane! So ibig mong sabihin kung hindi ako pumayag na magpakasal sa'yo, papatalsikin ka sa posisyon mo ngayon? Nalilitong tanong ni Kiana na agad naman na sinagot ni Julius. Bukod sa papatalsikin ako, ay hindi pagkakatiwala sa akin ang posisyon bilang chairman.
Dagdag pa nito upang malaman ni Kiana kung gaano katindi ang sitwasyon. And as much as I don't want to, Kiana, I need you. Hindi kita papakasalan dahil lang dyan. You're a grown-up, anak ng putya. Ang tanda mo na, tinahayaan mo lang ang papa mo na kontrolin ang buhay mo. Madilim siyang tiningnan ni Julius. I could say the same about you. Bakit ka nandito ngayon? Kung sa simula pa lang pala ay hindi ka papayag na makipagkasal. Bakit? Takot ka bang humindi sa tatay mo? Panunuya nito. Go on, sabihin mo sa kanya na ayaw mong magpakasal. Kung ikaw na mismo ang magsasabi, baka lubayan na rin ako ng akin. Madiing saad ni Julius bago ito umupo sa couch. Naghihintay na lumabas si Kiana at magmakaawa sa kanyang tatay. Nang nakita nitong hindi gumalaw si Kiana, naglabas ito ng iritableng buntong hininga. Kung hindi mo pa naisip, Kiana, parehas lang tayong nalintikan dito. Wala akong choice. At mukhang wala ka namang balak tumanggi. Humilab ang kanyang dibdib nang binalingan niya ng tingin ang maamong mukha ni Kiana. Let's get married. Walang birong alok ni Julius. Hindi naman kailangang totohanin ang nararamdaman natin sa isa't isa. Sabi nito. Kiana scoffed at this. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Hindi kita papakasalan dahil lang convenient siya para sa'yo, Julius. Tao rin ako. At may sarili akong pag-iisip. Hindi ako kailanman papayag maging asawa mo dahil lang inutos niyo lang na dapat gano'n ang buhay ko. Padabog na sigaw ni Kiana na unti-unting nagiinit dahil sa galit na nararamdaman niya. Malakas na humilab ang dibdib nito pagkarinig niya ng matalim na pagtanggi ni Kiana sa proposal. Ayun naman pala, sabihin mo sa tatay mo na ayaw mo akong pakasalan. Sarcastic ang sabi ni Julius dahilan ng pag-iwas ng tingin ni Kiana. Hindi mo kaya, no? Sinabi ko na sa chairman na hindi ka akma sa responsibilidad ng pagiging Buenaventura. Sa dami ng iskandalong sangkot ka. Hihilahin mo lang ang kumpanya pababa. Hindi ko lang alam kung anong gayumang pinakain mo sa ama ko para magpumilit siya ng ganito. Hindi niya ginustong sabihin ito ng harap-harapan. Ngunit parang may demonyo na sumapi sa kanya at bigla siyang nagpakawala ng mga akusasyong hindi niya naman dapat binitawan. He knew he was below the belt, but he couldn't bring himself to apologize. Nag-init ang pisngi ni Kiana, feeling offended by Julius' words. Hindi siya kailanman sumipsip sa chairman, pero iyon ang pinapamukha sa kanya ni Julius. Like she was some cheap woman. Fuck you. Wala akong ginawa sa tatay mo, kaya wag kang magmataas dyan. Ayoko masangkot sa pamilya mo, at mas lalong ayoko magpakasal sa tulad mo. Sa tingin mo, hindi ko sinubukang makiusap sa tatay ko? Pero gaya ng sayo, ayaw niyang makinig. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Mas lalo lang nag-init ang katawan sa galit. You're the man here. And whether I like it or not, sa ating dalawa, ikaw ang may mas kapangyarihan para matigil ang lecheng engagement na to. So fucking do it. May sasabihin sana si Julius, ngunit hindi ito pinagbigyan ng nag-iilab na Kiana. Patuloy pa rin sa kanyang paninigaw. Wala akong magagawa para matigil ang engagement na to. Oo. Pero kung paaabutin mo to hanggang simbahan and make me your wife, I swear to you, I will run your company to the ground. And that will be my wedding vow to my husband. So do something, Julius. Dahil sinasabi ko sa'yo, hindi mo gugustuhin matali sa akin. Pagbabanta niya. Naghahabol ng hininga. Binigyan niya ng masamang tingin si Julius bago lumabas si Kiana ng opisina. Padabog na sinara ang mabigat na wooden doors. A loud bang echoed across Julius' office, signaling that the raging Kiana really left. Matagal bago kumibo si Julius, para bang unti-unting nahimasmasan sa mga sinabi ni Kiana. May punto ang dalaga. Hindi pwedeng makulong sila sa kasalang hindi nila ginusto parehas. Fuck. Napahila mo si Julius sa kanyang mukha. Hindi pa rin makaalis sa kanyang kinauupuan at isang katok ang narinig ni Julius bago pumasok ang kanyang ama. How did it go, anak? Pangungumusta nito. Anong napagkasundoan niyang petsa ng kasal? Sa tingin ko ay June would be the best time for a wedding. Hindi kami magpapakasal. Julius sighed, not bothering to get up from his seat. What? Hindi kami magpapakasal. Ulit nito nang may diin na edge sa tono niya. Bakit naman hindi? Nagugulo ang tanong ng kanyang ama.
Kinonsidera ni Julius na sabihin at tumanggi si Kiana, ngunit alam niya na kapag nakarating ito sa kanyang tatay ay malalagot ito. Ayoko siyang maging asawa. Hindi kami compatible. Mag-aaway lang kami at mapapahamak pa ang kumpanya. Binigyan siya ng hindi maipapaliwanag na tingin ng kanyang ama. So get along with her, Julius. Hindi mo yata naiintindihan. Your marriage to Kiana is not a request. It is an order. And unless you find a better reason then, ayoko lang. You two will be husband and wife whether you like it or not. At paano kung umayaw si Kiana? Maingat at tanong ni Julius. Sinusuri ang ekspresyon ng tatay niya na siya namang humalakhak bago sagutin ito. Don't be ridiculous. Sinabi na ng papa niya na excited nga raw siya na maging part of the family. At sana ipinahiwatag niya sa akin nung nandito siya, diba? Pero wala naman akong narinig sa kanya. Kinagat ni Julius ang kanyang labi. Inisip niyang sabihin ang totoo na porsigido si Kiana itigil ang kasal. At kung matutuloy man ito ay sinisiguradong ipapahamak niya ang kumpanyang his father worked so hard to build. Alan Benaventura may be a good father to Julius, but he was born and bred a businessman. His company was his number one priority at hindi niya palalampasin ang panluloko sa kanya ni Mr. Crisanto. At kung nalaman ito ng kanyang ama, ay paniguradong hindi ito madadaan sa mabuting usapan lang between the two business partners. And if Kiana's father realizes that it was his daughter who ruined his plans, mukhang si Kiana ang mapagbubuntungan ng galit sa huli. Nagsalita ulit ang kanyang ama nang makita niyang hindi kumikibo si Julius. Ayaw na ayaw mo bang magpakasal kay Kiana, anak? Mabait naman siya. Maganda rin. Napalunok si Julius sa tanong. Hindi naman sa ganon, pero kailangan mo akong pakinggan pa. What I said still stands. Hindi siya makakabuti sa imahe ng mga Benaventura. Di bala na kung mabait siya o maganda. She's not the right fit for the company. Pinagmamasdan lamang siya ng kanyang ama. Mukhang hindi kumbinsido. Sino bang nagdedesisyon kung sino ang tama para sa kumpanya? Hindi ba ako? Ikaw ang pinili ko bilang susunod na chairman. At si Kiana naman ang susunod na magsusupervise sa organization. Kung sinasabi mong mali ang napili ko para sa foundation, parang sinabi mo na rin na mali ang napili ko para sa kumpanya. Sabi nito. Ngunit may matalim na sumama sa kanyang tinig. Don't question my authority ever again, Julius. Kalmadong babala nito, bago naglakad pa palabas ang opisina. His father never liked to be wrong, but he would have to prove it otherwise. Kailangan niya lang mapatunayan na hindi napabagay si Kiana sa mataas na posisyon sa kanilang charities. Iyon lang ang tanging makakapagpaatras sa kanyang ama sa dapat na engagement nila. Julius was at his friend's bar later that night, at a loss for ideas. Nilagok niya ang shot sa harap niya. Mukhang problemado ka pare ah. Asar ang kanyang kaibigan. Hinagot ito ang balikat ni Julius ng pabiro. Okay lang yan pare, marami pang babae dyan. Shot ka na lang. Natatawang dagdag pa nito at nag-alok ng isa pang baso kay Julius. Inismira lang siya ng binata, ngunit kalaunan ay nilagok rin naman ang inumin. That's my boy. Natatawang sambit nito sa kanyang kaibigan bago nagseryoso ang kanyang tono. Okay ka lang, Julius? Minsan ka lang maggaya uminom ah. Tanong nito baka sa mukhang pag-aalala para sa kaibigan. Workaholic si Julius kaya minsan lang ito pumapayag kapag inaalok siyang lumabas. Isa sa mga pinakamalapit niyang kaibigan si Alex at buong-buo ang tiwala niya rito. Ngunit kahit na, ayaw niya pa rin itong pagsabihan ng problema. Dahil panigurado ay madadawit din si Kiana kung ibulgar niya man ang pinagkasunduan ng kanilang mga pamilya. Pinili ni Julius ang kanyang mga susunod na salita. Anong pinakamabilis na paraan para may palabas kong tunay na kulay ng isang tao, Alex? Biglang tanong ni Julius na ikinabigla naman ng kaibigan niya. May kuryosong ekspresyon naman sa kanyang mukha. Ha? Humalukip-kip ang kaibigan niyang si Alex. Bakit mo naman gustong malaman? Pinagsususpetsahan mo ba ako, Julius? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin? Malungkot na tanong nito sa umpisa. Ngunit hindi rin napigilan ang kanyang halakhak nang makitang masamang tingin na idinirekta sa kanya ni Julius. Biro lang eh. Ito naman, gusto mong malaman kung anong tunay na ugali ng chicks, tama ba? Pagkukumpirma ni Alex na dahilan naman ng natatawang ngiti ni Julius.
Nilagok niya ang isang shot at mukhang iniisip na maigi ang sasabihin. Binalingan niya ng tingin si Julius. Mahirap yung gusto mo pare, pagtatapat nito. Dahilan ng pagkakunot ng noo ni Julius. Palibhasa, Buenaventura ka. Kaya hindi madali para sa iyo ang malaman kung anong tunay na ugali ng mga tao. Bakit? Simple lang. Dahil may power at influence ka. Pagkibit-balikat nito, pouring him and Julius another shot. Sigurado akong alam mo na to, pero people are bound to be on their best behavior around you. Kahit pakitang tao lang yan, kumbaga best foot forward, dahil may papakinabangan sila. Tingnan mo ako, kinakausap pa rin kita kahit puro katanong. Panunuksupan nito na pabiruring inirapan ng kaibigan. Makinig ka sa akin. Iba naman ang trato nila kapag alam nilang nakakalamang sila sa'yo. Doon lumalabas ang totoong asal nila. Siyempre, iba ang turing sa isang Julius Buenaventura kumpara sa isang pulubi na nanlilimos lang sa kalsada. Sa tingin mo kung naging pulubi ka, papaliguan ka pa rin ng puri ng mga kakilala mo? Na parehas pa rin ang pakikitungo nila kahit gusgusin ka lang dyan sa daan? Aba hindi no? Pambubulabog nito sa kanyang kaibigan na nakinig ng masinsinan. Kumagikik ito nang makita ang naninibagong ekspresyon ni Julius. At lumagok pa ng isang shot. Kaya alam mo kung anong solusyon dyan sa problema mo? Tanong nito, bago umiling kay Julius who took another shot as well. Talikuran mo muna ang CEO/bachelor life mo at ipagkatiwala mo sa akin, bro. Biro nito. Ikaw, subukan mo muna ang buhay dukha. Tignan lang natin kung hindi pa lalabas yung tunay na ugali ng chicks mo. Cheers, pare! Ulit na sinambit ni Julius ang sinabi ng kaibigan bago wala sa sariling sinalubong ang nakaangat na shot glass ng kaibigan at nilagok ito ng isahan. Subukan mo muna ang buhay dukha. Tingnan na lang natin kung hindi pa lalabas ang tunay niyang ugali. Makakalusot pa ba ang isang Kiana Arceo kapag umakto siya bilang isang pulube? Total ay si Kiana ang namamahala ng charities kung magpapakasal sila. Kaya dapat lang nasubukin ang kanyang husay sa pakikitungo sa tinuturing niyang mabaho at gusgusin. Napangisi si Julius habang iniisip ang kanyang plano. Ang pagkukunyari niya bilang pulube ay parang isang test na rin upang matiyak kung nababagay ba talagang si Kiana Arceo bilang Buenaventura. A test he was certain that Kiana would fail. Kinabukasan ay agad na inutusan ni Julius ang kanyang PA na pasundan si Kiana. Kailangan niyang malaman ang schedule nito, ang ruta ng biyahe, kung saan ito namamalagi, at lahat ng impormasyon na pwede niyang makuha sa isang private investigator. Umalis rin siya sa trabaho upang maghanap ng kalidad na prosthetics at kolorete at ginutay-gutay niya ang ilan sa kanyang mga lumang damit. Kailangan pulido ang kanyang gawa dahil maaari siyang mamukhaan ni Kiana at paniguradong hindi siya mapapatawad nito kung nalaman niyang nilinlang siya ni Julius bilang isang pulube. Sir Julius, ito na pong hinihingi niyong impormasyon. Katok ng assistant niya bago tuluyang pumasok sa opisina. Pabago-bago po ang schedule ni Ma'am Kiana kada buwan. Pero madalas siyang pumapasok sa opisinang pinagtatrabahuan niya. Ito po oh. Pinakita ng kanyang assistant ang litrato ni Kiana na pumapasok sa building. Madalas po rito ang mga artista at kilalang personalidad dahil maraming photoshoot ang nagaganap sa loob. Paliwanag nito at marahang tinanguan lang ni Julius. Sir, sigurado na po ba kayo sa plano niyo? Paninigurado ng assistant dahil alam niyang pinaplano ng kanyang bossing. Gusto niyo po ba ng bodyguard? Nako, baka maliitin ka doon ng mga sikat na celebrity. Ayaw pa naman nilang nakakakita ng mga pulubi ron. Hindi na, sabi ni Julius. Bukod kay Kiana, gusto ko ring malaman kung sinong mga mababait lang sa harap ko at mga abosado kapag nakatalikod na ako. Tumayo na si Julius at sinenyasan ng kanyang assistant na umalis muna. Nang nakalabas na ito ay dali-dali niyang sinuot ang hinanda niyang prosthetics at ang gutay-gutay niyang damit. Dinungisan niya na rin ang sarili mula ulo hanggang paa hanggang natitiyak na niyang hindi siya makikilala ni Kiana kahit lapitan man siya nito. Nang nakarating na ito sa pinagtatrabahuhan ni Kiana ay tinunghayan niya muna ang mga taong labas-pasok sa building. Konti lang ang sa tingin niyang tauhan at empleyado sa labas ng gusali dahil napupuna ang labas ng mga taong magagara ang forma at mamahalin ang daladala. Bitbit ang kanyang plastic na inuman na gagawin niya sanang lagayan ng limos,
Pumwesto siya malapit sa pinapasukan nilang entrance ng building, kung saan katabi niya ang tambakan ng basura upang masigurado na mababahuan sa kanyang mga napapadaan. Madalas sa mga napapadaan ay tinitignan lang siya ng may disgusto sa kanilang mga mukha. Ngunit may ilan rin nagmamagandang loob na hulugan ng kanyang baso ng pera. 100, 500, at may natatangi 1,000 ang laman ng kanyang baso. Ngunit ni isa sa kanila ay walang sumubok kumausap sa pulube. At wala rin nagtangkang ibigay ang pera mismo sa kanya, kahit nakaladlad naman ang kanyang palad. Dahil mas pinipili na lang ihulog ang pera sa loob ng baso upang may distansya pa rin sa pulube. Kahit nga hindi ito sapul sa loob ng baso, inaasahan na lang nilang pupulutin ito ni Julius mula sa asfalto. Ganito ba talaga ang trato ng mga mayayaman sa mga kapuspalad? Hindi ba dapat silang mga pinalad ng sobra at may kakayahang tumulong ang dapat magbigay grasya sa mga mahihirap na komunidad? Hindi pala lahat ng mayayaman ay may totoong malasakit sa maralita. Kahit ng mga dumadalo rin sa mga charity event ng kanilang kumpanya, nasa harap na nila ang mga pulubing tinutulungan nila sa pamamaraan ng auction at fundraisings. Mas pipiliin pala nilang magpanggap na hindi nila nito nakikita. Ang baho naman, komento na napadaang babae na may bitbit na luxury bag. Ngunit kahit napansinan nito ang amoy ay iniwasan niya pa ring tignan nang diretso ang nagkukunwaring pulubi dahil sa pagkadiri. Bagkos ay nagreklamo na lang ito sa alalay na iwisik ulit ang pabango sa kanya upang hindi kapitan ng baho. Namukhaan ni Julius ang babaeng ito. Pinandidirihan siya nito. Samantalang laging inaaya ng model na ito si Julius na lumabas para sa isang date at nagdadabog kapag tinanggihan ito ng binata. Ngunit sa susunod naman na party ay lulunukin niya ang kanyang dignidad para ayain ulit si Julius sa isang date dahil tagapagmana pa rin siya ng malaking kumpanya. Ngunit ngayon ay parang basura na lang ang turing sa kanya ng babae at wala siyang maipapakitang titulo o yaman. Wala pang ilang minuto pagkatapos ng kanilang interaction ay agad siyang nilapitan ng isang gwardya. "Hoy, bawal dito mamalimos, umalis ka dyan!" Sinumbong siya ng babae sa CQ ng gate at ngayon ay pinapaalis nito si Julius. "Sabing umalis ka na eh!" Galit nitong sigaw na parang pinapahiya pang pulube. Walang pakialam kung pinagtitinginan na sila ng mga kliyente ng kumpanya. Nang hindi na kumibo si Julius mula sa kinauupuan niyang karton, umambang sisipain ng gwardya ang walang laban na pulube. "Guard, tigilan mo yan! Hindi ka ba naaawa? Nanlilimos na yung tao oh, sasaktan mo pa?" Pakikipagtalo ng isang boses na pamilyar kay Julius. Sa gulat ng guard ay imbes ng pulubi ang nasipa niya, ang basong may laman ng limos ang natumba kaya naman nagkalat ang bail sa sahig. Ngunit walang pakialam ang nagkukunwaring pulubi. Pinagmasdan niya ang papalapit na babae. Bakas ang galit sa maganda nitong mukha. Lakas loob niyang hinarangan ng gwardya. Samantalang delikado rin para sa dalaga kung ito naman ang mapagbuntunan ng agresyon nito. Binalingan ni Kiana ng isang matalim na tingin ng gwardya. "Kuya naman, bakit mo naman sisipain yung pulube? Wala nga yung kalaban-laban sa'yo. Tahimik lang naman siyang namamalimos dito oh. Ni hindi nga siya gumagawa ng kahit anong gulo. Hindi ba parang inaabuso mong otoridad mo bilang CQ, kuya?" Sorry po ma'am. Marami kasing nagrereklamong kliyente na may gusgusin daw sa labas. Hindi daw desente tignan. Lalo na't puro mga mayayaman ang namamalagi dito. Natatakot din sila na baka hablutin ang kanilang bag at agawin ang kanilang mga suot na alahas. Depensa nito na ikinaigting naman ang panga ni Julius at kinuyom niya ang kanyang palad. Sa buong oras na namamalimos siya, ni minsan ay hindi siya umambang nakawin ang gamit ng mga dumadaan. Ni hindi niya kinausap ang mga ito. "Ginagawa ko lang naman pong trabaho ko." Dagdag pa ng gwardya sapagkat pinandidilatan pa rin siya ni Kiana. "Kahit na kuya," inis na paliwanag ng dalaga. "Pwede mo naman siyang kausapin ng maayos. Hindi naman siya mababa kumpara sa'yo o sa'kin. Maiintindihan niya naman siguro kung bawal talaga siya rito. At pwede ba, don't tell me you're sorry. Sa kanya ka dapat humingi ng tawad." Tinuro ito ni Kiana habang tahimik lang ito na nakikinig sa usapan nila. Sa loob-looban ni Julius, naguguluhan ito kung bakit siya dinidepensahan ni Kiana. Mukhang hindi naman niya namukhaan si Julius. Ngunit todo pa rin ang pagtanggol niya sa taong kung tutuusin ay ngayon niya lang nakita. Hindi naman napansin ni Julius na may bumuo na palang maliit na lipumpum ng tao na kasalukuyan silang pinapanood. "Pagpasensyahan mo na po yung nangyari, sir. Sabi ng guard na kalaunan rin ay humingi ng tawad
dahil sa mga nagmamasid. Ako kasing malalagot kung nakarating pa sa nakakataas ang reklamo ng mga kliyente. Dagdag pa nito at mukhang hindi rin naman siya nagsisinungaling tungkol dito. Tumango na lamang si Julius bilang tugon sa gwardya at baka makilala pa ni Kiana ang kanyang boses ngayong masinsinan nitong pinagmamasdan ang kanyang reaksyon sa sitwasyon na para bang sinisigurado nito kung okay lang ba talaga ang pulubi. Sa katunayan ay kahit na tinanggap niyang paumanhin ng gwardya ay naniniwala siyang hindi pa rin yun sapat na rason para manakit ng ibang tao. Paano na lang kung sa halip na si Julius ay mayroong totoong pulubi na namamalimos banda rito? Kung hindi ito pinigilan ni Kiana ay talagang sisikmuraan siya nito. Pagkatapos ng araw ay gagawa niya ng paraan upang mapatalsik ito sa trabaho niya bilang gwardya dahil isang tawag lang nito sa may-ari ng kumpanyang to ay siguradong mapagbibigyan siya. Bumaling ang tingin ni Kiana sa asfalto kung saan nagkalat-kalat ang perang nilimos ng pulubi. Ako nang bahala dito, kuya, sabi nito habang yumukod upang pulutin ang mga ito. Ako na rin ang magpapaalis sa kanya. Sigurado ka, ma'am? Nag-aalalang tanong ng sikyo na tinanguan lang ng marahan ni Kiana. Kaya nag-aatubaling bumalik na lang ang gwardya sa kanyang istasyon. Nagpatuloy si Kiana sa pagpupulot dahilan upang bakit tinulungan na lang ito ni Julius kahit hindi niya naman talaga kailangan ng perang nilimos niya. It was chump change compared to what he has in the bank. Nagpatuloy sila sa pagpupulot hanggang nagkabunggo ang kamay nila upang damputin ang nag-1,000. Nagkasalubong ang madungis na kamay ni Julius at ang kay Kiana. Ngunit hindi nagreklamo ang dalaga tungkol sa dumi gaya ng kanyang inakala. Bagkos ay binawi niya na lang ang pagkakahawak niya upang ilagay sa palad ni Julius ang 1,000. Ginisiyan niya na si Kiana nang tinanggap niya na ito mula sa kanya. Mukhang ang dami mo nang nakuhang pera, kuya. Pautang naman. Biro ni Kiana at umupo ito sa maliit na bangko katabi ng pulubi. Sinusuri pa niya ang nilatag nitong maraming karton at mga basura bago siya lumingon sa direksyon ng pulubi, dahilan ng pag-iwas ng tingin ni Julius upang hindi siya mamukhaan nito. Huwag ka nang babalik dito, ha. Buti na lang at nakita kita. Pero kung bumalik ka ulit sa susunod ay baka saktan na talaga kita. Marahang pakiusap ni Kiana kahit hindi siya tinitignan ng diretsyo ni Julius na ngayon ay kine-question ang sinseridad na pinapakita ng dalaga. Hindi naman ganito ang inaakala niyang mangyayari. Sa katunayan na hindi niya alam kung ano bang dapat niyang asahan kay Kiana nung nagdesisyon siyang magkunwari bilang isang pulubi sa pinagtatrabahuan nito. Pero gayon pa man na hindi niya lubusang ina-expect ang kabutihang loob ni Kiana sa isang estrangherong kagaya niya. Maliit na ngiti ulit ang ibinigay ni Kiana nang mapansin niya na tinititigan lamang siya nito at hindi pa rin umiimik. Mga snob ang mga tao, kuya. Dahilan kung bakit napakorap si Julius. Hindi inaasahan na tatawagin siyang kuya nito. Dito ay hindi mo kailangan mamalimos. Sila mismo ang magbabayad sa'yo para umalis ka sa harapan nila. Mahinang bulong ni Kiana. Malaki sana ang kitaan mo dito kaso baka saktan ka ulit ng guard. Baka kung mapano ka pa. Sa susunod siguro mas mabuti pang pumwesto ka na lang sa walang iistorbo sa'yo. Kumuha ng biskwit ang dalaga mula sa kanyang bag at inaabot ito kay Julius na siya namang kinuha ang alok na pagkain nito. Pasensya ka na, ayan lang ang bitbit ko. Kung makita pa kita sa susunod ay ililibre naman kita sa pangmayaman na restaurant para makaganti ka sa mga nagsumbong sa'yo dito. Biro niya pa. Wala pang laman ng tiyan niya simula kanina kaya naman natouch ang CEO at naisip ng dalaga na bigyan siya ng makakain. Kumpara sa mga dumaan kanina na tila hinahagisan lamang siya ng pera. Salamat sa pagkain. Inutal-utal pa ni Julius ang kanyang salita at nilaliman ang kanyang boses upang hindi ito makilala ng dalaga. Kahit ilang minuto lang naman ang unang pag-uusap nila sa loob ng opisina niya. Nako, kahit wag ka na magpasalamat, kuya. Walang ano. Bago pa makasagot si Kiana ng buo ay nahatak siya patayo mula sa pagkakaupo ng bangko. Ma'am Kiana, wag po kayo dyan at marumi dyan. Tili ng isang babae na maligalig na pinagpaga ng damit ng kanyang boss. Tinawanan lang ito ng dalaga hanggang matapos ang kanyang assistant sa pagpapagpag kahit wala namang duming dumikit sa kanya. Enough, Terry, ang OA ha? Ano ka ba, ma'am? Sponsor designer clothes ang suot mo ngayon. Sabi nito na ipinagkibit-balikat lang ng dalaga na pasimpleng sumagot ng, Then, if it's damaged, put it on my card.
Ma'am naman eh. Angal ng kanyang assistant bago niya nilipat ang usapan. Ma'am, nakita kita nung pinagtanggol mo yung pulubi kanina. Actually, marami nga nakakita sa'yo eh. Sabi na hindi ka talaga totoo yung sinasabi ng tabloids na masungit at bitchy ka raw. Masayang sabi nito bago may pinakita sa cellphone niya. Nagsisimula na silang maglakad palayo mula sa pwesto na kinaroroonan ni Julius bago ulit ito nilingunan ni Kiana. Sinenyasan siya na kainin ang biskwit at umalis bago pa bumalik ang gwardya. Binigyan niya ito ng ngisi at tinuro ang kanyang baso bago tuluyan ang tumalikod. Nang lumingon si Julius sa kanyang baso, ay may isa na namang libo ang nadagdag sa kanyang nilimos ngayong araw. Siniksik ito ng dalaga sa baso bago siya hinila paalis ng kanyang empleyado. Hindi pa sila ganaw nakakalayo kaya naman hindi nakatakas sa pandinig ni Julius ang mga susunod na sinabi ng assistant. Tingnan mo ma'am oh. Sabay turo nito sa kanyang cellphone. Pinicturan ko kayong dalawa nung binigyan mo siya ng pagkain. Pag pinost natin to, sigurado wala silang masasabi sa'yo ma'am. Mamaya magva-viral ang headline na to. Former spoiled brat Kiana Arceo gives food to a homeless man. Panis! Ano ma'am, post ko na ba to? I guess it's up to you, Terry. If it will help my image, wala naman sigurong masama, no? Sa bagay, hindi rin naman stage ang yan. Rinig ni Julius ang tila pagwawalang bahala ng dalaga, kaya naman ay natigilan ito. Hindi kaya't ito talaga ang pakay ni Kiana nung lumapit? Nagmamagandang loob siya sa inaakala niyang pulubi. Mas lalo lamang gumulong isip ni Julius dahil sa narating nitong konklusyon. Pakiramdam niya ay niloko lamang siya ni Kiana, ang pulubi para sa makasarili nitong intensyon. Dahil sa kumukulo niyang dugoy, hinagis niya ng malakas ang biskwit na binigay sa kanya nito. Hindi to pwede. Ginagawa niya lang akong tanga. Hindi uubrang simpleng pagbibigay niya lamang ng limos. Susubukin kong pasensya mo hanggang sa malaman natin ang tunay mong katauhan. Bulong nito sa sarili. Kinabukasan ay naroon ulit si Julius na nakadamit pang pulubi. Sinukat na naman ng prosthetics at dinamihan ng dungis sa kanyang mukha. Kung titignan mo siya, parang totoo talaga siyang beggar sa gilid ng kalsada. Tumabi ulit ito sa tambakan ng basura upang kumapit sa kanyang amoy. Gaya rin kahapon na hindi siya pinapansin ng mga tao roon. Kadalasan ay pinapaabot lang nila sa kanilang assistant para hindi na nila kailangan pa lumapit dito. Ang iba naman ay napapadiin pa ang kapit sa kanilang bag na tila bang hahablutin ito sa kanila. Hindi lingid sa kaalaman ni Julius na magiging mababa ang tingin sa kanya ng mga tao, lalo na't umaas na siyang pulubi. Ngunit hindi niya akalain na pag-iisipan din siya ng masama dahil lang nanlilimo siya. Sa mga outreach nila para sa mga mahihirap, ni minsan na hindi trinato ni Julius o ng kanyang pamilya ang mga ito na para bang may gagawin silang masama. Kahit pinagbalaan na siya ni Kiana na huwag nang bumalik sa kumpanya, ay hindi ito nakinig. Hindi siya pwedeng pumwesto banda sa may bahay ng dalaga, kahit ipinagbigay alam nito sa kanya ng investigador. Kung mag-uudyok niya ang paglabas ng tunay na ugali ng dalaga, dapat mangyari ito sa harap ng maraming tao. Tirik ang araw subalit nagkaroon ng lilim sa kinauupuan ni Julius. May nakatayo sa harap niya. Manong, nandito ka na naman? Nagtatakang tanong nito. Sa katunayan ay boses pa lang, alam na ng CEO kung sinong kumakausap sa kanya. Kung dati ay kuya ang tawag nito sa kanya, ngayon ay manong na. Pambihira naman talaga. Tinaas ni Julius ang kanyang ulo upang masilayan si Kiana na kasalukuyan ay nakatungo sa kanya. Kung kahapon ay halos wala siyang imik, pues ngayon ay walang katapusan siyang magsasalita. Julius will annoy her like crazy until she finally snaps. Paniguradong unti-unti siyang maiinis kapag umasta ang isang pulubi na tila magkapantay lang sila ng estado sa buhay. Manong, I told you naman na huwag ka nang babalik at baka malagot ka na naman sa kuya guard. Tarantang sabi nito habang binubusisi kung nasaktan ba ito o hindi. Hindi ka pa naman nakikita ng gwardya, no? Ay, hindi naman. Pinatalsik niya kasi ito para wala nang istorbo sa kanila. Sabi mo kasi, dalhin mo ako sa mamahaling restaurant. Hindi pa kasi ako nakakatikim ng ganong klaseng pagkain. Pagsisinungaling nito. Julius was a businessman. He practically had all his meals prepared by 5-star hotels. Ngunit gusto nitong malaman kung totohanin nga ba ni Kiana ang kanyang pangako. Alam kong nakakahiyang hingin to sa'yo. Pero kapag dumudungaw kasi ako sa labas ng mga restoran ay
Agad akong pinapaalis ng mga tauhan at baka mawalan pa raw ng ganang mga kumakain sa loob. Gusto kong maranasan ito kahit isang beses lang. Mabilis niyang dinagdagan ito nang nakita nitong walang imik si Kiana. Kahit ako nang magbabayad, hindi mo na ako kailangang ilibre gaya ng sabi mo dati. Di balit may natitira pa naman sa mga binigay sa aking limos. O-orderin ko na lang pong pinakamura. Nagbabaka sakali lang ako at baka hindi na nila ako paalisin. Kung kasama kita. Tinansya ni Julius ang ekspresyon ni Kiana. Ngunit wala pa rin siyang natutukoy na ekspresyon. Dahil maayos at karespe-respeto kang tingnan, hindi katulad ko. Nauutal niyang sabi. Damn, what was he doing? Mismo siya hindi makapaniwala sa mga lumabas sa kanyang bibig. Walang reaksyon si Kiana, ngunit mukhang nakikinig pa rin naman ito sa kanya. At kahit ganito ang layunin niya ay ayaw niya rin namang biglain o gawing uncomfortable ang dalaga. Normal lang naman na nag-iingat lang ito dahil babae pa rin siya at isa pa rin siyang estranghero dito. Napagtanto niyang kamalian ang plano niya. Sa susunod niya na lang iinisin ang isang Kiana Arceo sa ibang paraan naman. Mukhang sobra na yatang hinihingi ko sa'yo. Kalimutan mo na lang ang No! I could accompany you. Mabilis sa pagputol ng dalaga bago niya nabatid na baka hindi siya maintindihan ito. I mean, pwede naman kitang samahan, Manong. Total ay lunch break ko naman. Tara at samahan mo ako mananghalian ron. Turo niya sa isang mamahalin na hotel malapit sa kanila. Kumulat naman ang madungis na noon ng pulube. Sigurado ka ba, Kiana? Hindi naman sa pinipilit kita. Wika nito na ikinatigil ng dalaga. Inaasahan din kasi ni Julius na tatanggihan siya ng dalaga ngayong binigyan niya ito ng way out. Mano, how did you know my name? Naghihinalang tanong nito. Kaya naman napapawis ang pulube. Sinabi ng kasama mo kahapon ang pangalan mo, Miss Kiana ang tawag niya sa'yo. Sorry kung nabigla ka. Ganun ba? Pagtanggap ni Kiana sa eksplanasyon bago siya naman ang nagtanong. Ikaw Mano, anong pangalan mo? Hindi naman pwedeng ikaw lang sa atin ang may alam ng pangalan ng isa't isa, right? Ngisi nito na kinataranta naman ni Julius. Hindi niya na-anticipate ito. At hindi naman niya pwedeng sabihin na Julius ang kanyang pangalan at baka makilala pa siya nito. Jack! Jack ang pangalan ko, Miss Kiana. Jack! Bati nito. Payak na ginitian niya lamang ang pulube bago niya ito dalhin sa restaurant. Ngunit bago pa sila makapasok dito ay pinigilan na sila ng isang receptionist. Sir, bawal po kayong pumasok. Lumabas po kayo dito. Madiin na saan ito. Hindi rin naman inasahan ni Julius na papapasukin siya ng ganito ang itsura niya. Ngunit hindi rin ibig sabihin na tama ito. Trabaho ng isang receptionist ang tanggapin at i-welcome ang lahat ng tao nang walang halong diskriminasyon. Kaya ko magbayad. Ibubose sana ito ni Julius nang naunahan siya ni Kiana magsalita. She's my guest. Malamig ring saad ni Kiana. I'll pay for him. Ma'am, hindi po siya pwede dahil madumi siya tignan at mabaho rin. We are a 5-star hotel po, hindi po kami charity. Hindi po kami nagkikater sa mga tulad nila. Bakit? May policy ba na bawal kumain ng mga pulubi dito o gawa-gawa mo lang? Pag-ismid ni Kiana, dahilan kung bakit namumulang umiling na lang ang receptionist. Ma'am, hindi naman po sa ganon. Makakaistorbo po kasi siya sa ibang customers kung papapasukin ko siya. Pasensya na po. Customer din naman siya. Pakikipagtalo ng dalaga na ikinahanga naman ng CEO. Hindi niya akalain na ipagtatanggol ulit siya ni Kiana kahit halos walang nanonood sa kanila. Babayaran din namin ang kinain namin. I don't know why I have to deal with you. I want to speak with your manager this instant. Gutom na kami at pipigilan mo pa kaming kumain ngayong nandito na kami at lahat? Nakita naman ng manager ang komosyon kaya ito na nagmamadaling pumunta patungo sa tatlo. Ma'am Kiana, as always, it's our pleasure to have you here. Magiliw na wika nito bago pa simpleng siniko ang tagiliran ng receptionist na nagtaray sa VIP nila. You're our honored regular, of course. You can invite any guest you like. Kuryosong bumaling ng tingin sa kanyang pulube, ngunit wala naman itong sinabi pa. Please follow me. Dagdag nito bago nagmamadaling hinatid ang dalaga at ang pulube sa kanilang table. The usual for you, Ma'am Kiana? Tanong nito na inaprobahan naman ng dalaga. How about your guest? Lumingon ng manager sa madungis na Julius na agad namang napansin ng dalaga.
Just give me your bestsellers, all of them. Thanks. Pagdidismiss ni Kiana dito. Wala namang imig si Julius dahil hindi yata sapat ang perang dala niya sa in-order ni Kiana. At para bang nabasa ng dalaga ang iniisip ng pulube. Kaya tiniyak nito sa kanya na siya na ang magbabayad ng lahat. Nakakahiya naman, Ma'am Kiana. Pinagtanggol mo pa nga ako kanina, imbis na iwan mo na lang ako sa labas para makakain ka na. Salamat, sabi ng pulube na inilingan lang ng dalaga. Kiana is fine, at huwag mo nang intindihin yon. Ako ang dapat humingi ng pasensya dahil sa naranasan mo kanina. Hindi dapat ganon ang trato nila sa'yo, porket sa tingin nila ay hindi ka nakakaangat sa buhay. Huwag kang papayag na minamaliit ka nila. Tumaas ang kilay ni Julius. Palaban si Kiana. That much he got from their first meeting. Pero matatag at malakas ang loob niya. Hindi lang sa sarili, ngunit para rin sa ibang tao. Hindi niya mapigilan ang sarili na humanga sa pagmamalasakit nito sa kanya. Kahit hindi niya naman ito gaanong kilala. Tama kaya ang kanyang ama sa pagsabi na swak ang dalaga para sa pamilya? Dumating ang kanilang pagkain at itinulak ito ng dalaga sa direksyon niya. Eat first, Jack. Nagsimula naman si Julius na kumain habang kontento lang siyang pinagmamasdan ni Kiana. Kumain rin po kayo, Miss Kiana. Pagpupumilit nito. Kiana na lang. Pagpapaalala nito. Kumain ka na dyan at hayaan mo na ako. Kakain din ako maya-maya. Dagdag pa niya. Si Julius na mismo ang umusog ng pasta sa harap ni Kiana. Eat! Utos nito na ikinagulat naman ng dalaga. Marunong ka mag-English? Nagtatakang tanong nito na tinawanan lamang ng pulube. Hindi naman mahirap ang salitang eat. May pinag-aralan naman ako. Sadyang hindi lang ako sinwerte sa buhay. Kaya naging palaboy na lang ako. Maingat na sagot ni Julius at baka magtaka si Kiana sa kanyang kaalaman. Nakakalungkot naman yan, Jack. Matalino ka naman pero sadyang mapangmata lang ang mga tao. Kung binigyan ka lang ng pagkakataon ay sigurado akong magsasucceed ka rin sa buhay. Napaupo ng tuwid si Julius sa mga sinabi ni Kiana. Pareha sila ng pinaniniwalaan. Kung bigyan lang ng angkop na suporta ang mga mahihirap, sigurado ay makakatayo rin sila sa sarili nilang paa. Ganyan rin ang iniisip ko. Pero wala eh. Pasalamat na lang ako at hindi mo ako trinato na mas mababa sa'yo. Sambit nito. Sigurado akong mas gugustuhin mong makasama ang mga kapantay mo ng lifestyle. Kaya natutuwa akong nagbigay ka pa rin ng oras sa akin. Ano ba, wag mo yung isipin. Akong may gusto na sumama sa'yo rito. At yung mga snob na yon? Tawa ni Kiana na para bang may naaalala. Mas matino ka pa ngang kausap kesa sa mga yon. Puro yabang lang naman nilang maririnig mo sa kanila. Kung magkanong pera nila, kung ilan ang kumpanya nila, kung gaano kalaking impluwensya nila, at kung anong makukuha mo kapag sumipsip ka sa kanila. Akala nila pwede nilang kontrolin ang lahat ng tao dahil lang may kaunti silang kapangyarihan. Mga arogante. Akala mo kung sino. Dagdag niya pa na tila may pinapatamaan. Natahimik ang nagtatagong CEO. Hindi kaya't siya at ang dapat nilang pagpapakasalang tinutukoy ng dalaga? Niya? Pag-uulit ni Julius. May particular ka bang tinutukoy, Miss Kiana? Agad namang umili ang dalaga. Never mind. Agad naman nasambit ni Kiana. Hindi mo yun kailangang intindihin. Problema ko na yun. Total kung tutuusin, wala namang binatbat ang mga problema ko sa pinagdadaanan mo araw-araw. Bahagya namang na-guilty si Julius sa kanyang pagpapanggap. Kaya hindi naman ito pinayagan na ipagwalang bahala na lang ni Kiana ang kanyang mga problema. Hindi mo kailangang ikumpara ang mga pagsubok natin. Nilibre mo ako sa ganitong mamahaling hotel. 1,000 ang nagastos mo rito. Ipinaglaban mo pa ako para lang makakain sa ganitong restaurant. The least I can do, Miss Kiana, ay makinig sa'yo. Mukhang nakikipagtalo ang dalaga sa sarili kung pagsasabihan niya ba ng problema ang isang estranghero. It's just that, damn it, what am I doing here? Ani niya sa sarili. Tapos ka na bang kumain? Ubusin mo na yan. Sisiguraduhin kong walang iistorbo sa'yo. Mauna na muna ako. Tatayo na sana si Kiana nang nagsalita ang pulube sa harap niya. Sit down. Wika nito. Dahilan kung bakit bumalik si Kiana sa kinauupuan niya. Natulala lang siya ng kawawang pulube na pinakain niya kanina
ay biglang naging authoritative ang boses. Kumain ka muna. Hindi ka pa nga nakakasubo. Saad nito bago tinulak sa kanya ang plato ng pasta na hindi niya ginalaw. Aangal dapat ang dalaga. Ngunit sa pagkabigla nito sa pagbabago ng kilos ng pulube ay sinunod niya na lang ito at lumunok ng pasta. Julius smiles approvingly. Good girl. Kumain ka muna. Tsaka ka maglabas ng sama ng loob. Napatigil si Kiana sa pagsubo. Sandali nga lang. Bakit mo ba ako pinapalabas ng sama ng loob? Pilyong nagkibit balikat ito. Mukhang kailangan mo eh. Hindi magandang sinasarili mo lang ang mga problema mo. Mahilig kang manginis ano? Ngumisi ang pulube. Balik na naman sa'yo, Manong. Jack nga eh. Ubusin mo na yung pagkain mo. Hindi maganda magsayang ng pagkain sa harap ng isang pulube. Seryosong wika nito. At hindi naman sa pinipilit kitang magsabi ng problema. Isipin mo na lang na kahit ano pa yan, sa'yo pa rin ako kakampi bilang pasasalamat sa pinaranas mo sa akin ang pangarap kong makakain sa ganitong klaseng lugar. Mahinang tumawa ang dalaga. Totoo ba yan? Kahit anong ginawa ko, ipapanig ka pa rin sa akin? Oo naman. Hindi ako aangal. Sasarap ba naman ang pagkain dito? Pabirong ngiti nito. Maliban pa dyan ay hindi naman talaga kita mahuhusgahan dahil isa lamang akong pulube. Anong karapatan ko, hindi ba? Kumunot ang noo ng dalaga. Tila ba mali ang sinabi nito at lumabas ang mataray na ekspresyon niya. Gaya noong una sila nakita ni Julius habang CEO ito. Ni minsan ay hindi siya tinapunan ng masamang tingin ni Kiana habang nagkukunwari siya bilang pulube. Pero malapit-lapit itong nasa mukha niya ngayon. May nasabi ba akong mali? Huwag mong ibaba ang sarili mo. Hindi porket mahirap ang tao ay wala silang karapatan. Besides, being rich isn't everything. Malungkot na iling nito. Nagpakawala si Kiana ng malalim na buntong hininga bago nagpatuloy. My father is marrying me off to some guy. Napasingap ito nang ma-realize sa bigla niya na lang itong inamin sa isang estranghero. Subalit nagpatuloy pa rin siya na tila wala sa sarili. Sabi naman ni Jack ay kakampihan daw siya nito. Tila nga hindi na lang siya ang tanging papanig kay Kiana sa puntong to. Wala lang. I always thought I'd marry for love, you know? Na kahit sa aspeto namang yun ay may kalayaan akong pumili kung sinong mamahalin at makakasama ko habang buhay. But I guess even that is too much to ask. Julius had expected na pinipilit lamang si Kiana ng kanyang ama para matuloy ang business deal. Ngunit akala niya ay bibigay rin ito kapag kalaunan ay nakiusap pa si Kiana. Dito niya napagtanto na hindi ito matitinag. Kahit pa lumuhod ang anak at makaawa, bigla nitong naalala ang mga pinakawalan niyang masasakit na salita noong una nilang pagkikita at naramdaman niya ang bigat ng kanyang konsensya. Siguro pangit yung lalaki na ipinagkasundo sa'yo. Pagbibiro ni Julius para naman gumaan ang pakiramdam nilang dalawa. Humagikik si Kiana ng kaunti bago sumagot. Gwapo nga yun kung tutuusin. Kaso ang arogante. Akala niya sinusulsulan ko yung tatay niya para ipagkasundo sa kanya. Kung makapagsalita ay akala mo kung sino. Inisasambit ni Kiana na ikanapula naman ng nagtatagong CEO. Ang tanga naman nun. Sabi niya pa habang patuloy pang namumula. Buti na lang ay natatakpan ng dungis ang kanyang mukha at baka tanungin siya ng dalaga kung bakit nagiinit ang kanyang mukha. Huwag mo nang pansinin yon. Sigurado akong pinagsisisihan niya ito ngayon. Malay mo ay nabigla lang rin yon sa balita. Hindi niya rin siguro inaasahan na ipagkakasundo siya sa taong hindi niya kilala. Parang parehas lang yata kayo ng pinagdadaanan. Alam mo, may point ka. Maaari ay ganun niyang nararamdaman niya. Pagsang-ayon ni Kiana kaya naman nakahinga ito ng maluwag. Parehas lang kaming naipit sa nakakatawang sitwasyon na to. Nagpakawala ito ng mapait na tawa bago nagpatuloy. But it doesn't change the fact that we're about to get married if you don't do something about it. Siguro naman ginagawa niya ito ng paraan kaya huwag kang masyadong mag-alala. Pagkikibit balikat pa nito.
Pero matanong ko lang, Miss Kiana, may iba rin naman sa arranged marriage lang nagsisimula pero kalaunan ay may namumuuring pagmamahalan sa kanila. Malay mo, ganun din ang mangging sitwasyon ninyong dalawa. Switch nito na habang tinatansya ang ekspresyon ni Kiana. Sarkastiko lang itong tumawa. Sa totoo lang, ano ngayon kung compatible kami o hindi? Ang importante lang sa akin ay hindi ko siya pinili. Marrying him was not my own choice. So I will hate him until death do us part. Determinado ang saad ni Kiana dahilan kung bakit palihim nang umuwi ang pulubi. Pero kung ikaw mismo ang magdedesisyon kung sino ang mapapangasawa mo, oo, hindi na ako hihindi. Gusto ko kapag mahuhulog ako sa isang tao, I want it to be natural. Like, love at first sight. Yung alam mo na talaga sa sarili mo na siya na. Kahit hindi pa ito nare-realize ng isip ko, alam na ito ng puso ko. Mahirap naman yata ang love at first sight na gusto mo. Komento ng pulube. Mali yata yung desisyon mo, miss. Ayaw mo ba ng billionaire's wife agad-agad? Wika pa nito dahilan kung bakit pabiro siyang tinulak ng dalaga sa dibdib at natigilan nito. Matipuno ang iyong katawan. Hindi mo aakalain na wala kang kinakain. Nagtatakang sambit ni Kiana nang maramdaman niya ang tigas ng katawan ni Julius. Minsan kasi pumapasok ako sa construction. Nerbiyoso ang pagsisinungaling nito. Kaya naman pala. Bulong nito. Kung tutuusin ay siguradong may itsura ka rin. Ang tangos ng ilong mo parang hindi totoo. Bahagyang natawa naman si Julius dahil ang prosthetics na iyon. Baka ako nang hinihiling mong first love, Miss Kiana. Pang-aasar niya pa bago nagpatuloy. Biro lang. Alam ko namang walang magkaka-interes sa isang pulubing kagaya ko. Sabi pa nito na ikinasimangot naman ang dalaga. Bakit naman hindi? Alam mo, mas importante ang kalooban ng isang tao. Aanhin mong pera at magarang lifestyle kung hindi ka naman masaya. Kahit simple lang ang buhay, okay lang basta kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Sigurado akong swerte kung sino man ang mapapangasawa mo. Dahil bukod sa marunong ka sa buhay, ay mabuti rin ang iyong puso. It's always the heart that matters. Salamat, Miss Kiana. Pero sa ating dalawa, klaro naman na ikaw ang may mas mabuting puso. Hindi lang siguro halata dahil nade-distract sila sa kagandahan mo. Ngiti ni Julius bago nagpatuloy. Pero kung alam lang nila kung gaano kakabuti, siguro ay maraming pipila para sa pribilehiyo na mahalin ka. Unti-unting pumula ang pisngi ng dalaga pagkatapos niyang marinig ito. Ano ba? Nahihiyang singhal ni Kiana. Tinutuo mo talaga yung sinabi mo sa akin na sa akin ka lang kakampi ha. In fairness, ang galing mong mangbola, Jack. Humalakak si Julius bago sumubo ng pagkain na nasa harap niya. Hindi ako nang bobola, no? Mahirap lang ako pero hindi ako sinungaling. Totoo namang maganda ka. Loob at labas. Bulag na lang hindi makakakita nun. Sa mga matamis niyang salita ay agarang nasamid ang dalaga at pinalupa-lupa pa ang kanyang dibdib. Okay ka lang? Natatarantang tumayo ang pulubi at hinagod ang kanyang likod. Dahan-dahan sa pagkain. Dagdag pa nito habang pinapainom ito ng tubig. Naubo ang dalaga. Okay na ako, sabi nito. Salamat. Nahihiya niyang inangat ang kanyang tingin sa matangkad na figura na mukhang nag-aalala pa rin sa kanya. Naalala ni Julius ang dungis na nilagay niya sa kanyang mga palad. Pasensya ka na at baka nadumihan ko ang damit mo. Mukhang mamahalin pa naman. Nanghinaya niyang sambit dahilan kung bakit umiling ang dalaga. Magpapadala na lang siya ng mas magandang designer na damit para mapalitan ito kung magalit si Kiana. Ano ka ba? They're just clothes. Pwede yang labhan. Pagwawalang bahala niya bago niya kunin ang kamay ni Julius at pinisil ito. Pinakita niya ang dungis na sumalin sa kanyang palad. See? Pwedeng hugasan. Huwag kang mag-sorry sa hindi mo namang kasalanan. Mas lalong napahanga si Julius sa pinakitang mabuting kalooban ni Kiana. Ibang-iba ang kanyang pagkatao from when she met Julius as a CEO compared to when she met him as a beggar. Kung malamig ang pakikitungo niya sa arranged husband niya,
Mainit naman ang pagtanggap niya sa isang taong hindi niya naman lubusan kilala. At kung pag-uusapan naman ang mga rumors ng pagiging spoiled brat niya, ni Katiting ay hindi nila nakuha ang tunay na ugali ni Kiana. Walang kaarte-arte ang babaeng to. This woman was stunning, inside and out. Mag-iisang buwan ang nakalipas sa ganito ang kanilang gawi. Pagkatapos ng trabaho ay dediretso si Kiana sa kung saan naghihintay si Julius at doon sila mag-uusap tungkol sa kung ano-ano lang. Minsan ay dadalhin siya ni Kiana sa hotel-restaurant at minsan naman ililibre siya ni Julius sa labas ng tusok-tusok o hindi kaya yung merienda na binibenta sa bangketa at masaya naman itong tinatanggap ng dalaga. Binawas-bawasan niya rin ang dungis sa kanyang katawan at hindi na rin gutay-gutay ang kanyang mga damit. Wala rin namang nakakakilala kay Kiana kapag lumalabas sila dahil sinisigurado nitong nakasombrero ang kanyang buhok at nakatago ang kanyang mukha gamit ang face mask. Nakakatawa nga ang sitwasyon nila ngayon, isip-isip ni Julius. Parehas na silang nagtatago ng kanilang tunay na katauhan. Araw-araw ay mas lalo lang nahuhulog si Julius kay Kiana. Matalino ang dalaga at may malasakit sa mga mahihirap. At kahit sinabi na nito na hindi niya papakasalan si Julius, tila ba ang hirap niyang pakawalan. Kaya naman ay nagpa siya na lang ang CEO na magpatuloy muna maging pulubi. Nang sa paraan na ito ay makasama niya ang dalaga. Dahil sigurado siyang kapag nalaman ni Kiana ang kanyang tunay na pagkatao, ay hindi niya ibibigay ang oras niya ng ganito. Julius settled for this. Naisip niyang mas maayos na itong relasyon nila ngayon kesa naman tuluyan na lang silang maging estranghero sa isa't isa kapag pinatigil niya ang dapat nakasala nila. Total ay ayaw ni Kiana at hindi niya na kinayang magpumilit pa dito at baka lalo lang ma-stress ang dalaga. Nagpasya na lang siya na walang kasalang magaganap sa kanilang dalawa. Matagal-tagal na rin bago siya nagdesisyon na tumaliwas na lamang sa kagustuhan ng ama niya at sa kagustuhan niya rin. Di bali nang hindi ito susunod bilang chairman. Ayaw niya na maging miserable ang buhay ng dalaga bilang asawa niya. Simply because a good person like her doesn't deserve to be forced against her own will. At kahit na pamahal na rin si Julius kay Kiana ay wala siyang magagawa. Ang pagkukunwaring pulubi na lang ang tanging paraan para mapalapit ito sa dalaga nang hindi ito magagalit. Jack, napansin mo ba si Allen na pasimpleng tumitingin sa'yo habang bumibili tayo? Ngayong nabawas-bawasan ng dungis sa iyong mukha, alam na ng lahat na may itsura ka. Reklamo ni Kiana habang kinakagatan ng binili nilang banana cue sa bangketa. Hindi naman ito napansin ni Julius dahil kay Kiana lang naman ito nakatingin palagi. Ngunit nang nabawasan niya ang dungis sa kanyang mukha ay marami ring nagsisilapit ang mga babae kahit itsurang pulubi pa rin siya. Lingid sa kaalaman ni Julius ay hindi natatakpan ng kaunting dungis o ng lumang damit ang angking kagwapuhan niya. Hindi nito natatago ang strong facial features na taglay ni Julius, pati na rin ang matipuno niyang katawan at tikas. Oo nga may lumalapit rin sa akin kapag hinihintay kita sa labas ng kumpanya ninyo. Sabi nila nakikipagkaibigan daw sila. Sabi ni Julius habang inaalala ang nangyari. Pero syempre, tumanggi ako dahil ikaw lang naman na gusto kong kaibiganin. Pasimpleng hinawakan agad ni Kiana ang kanyang mga pisnging nagiinit para matakpan ito. Pambihira nga naman oo. Sa ating dalawa ako pang nagkaroon ng kakompetensya sa'yo. Mahinang imik ng dalaga. Anong kompetensya? Sabi pa nito. Mukhang narinig ang bulong ng dalaga. Walang kompetensya. Ikaw lang naman ang tanging babae na nagpapakain sa akin sa mga mamahaling restoran. Patawang hinampas ni Kiana ang kanyang bisig. Pagkain lang palang katapat mo. Sige, sumama ka ron sa ibang magpapakain sa'yo. Lakas loob niyang binalingan ng isang makahulugang tingin si Kiana. Simula pa lang ay ikaw lang ang tumanggap sa akin ng walang bahid ng pandidiri o galit. Gaya ng sinabi ko sa'yo dati. Sa'yo lang ako didikit. Sa'yo lang ako kakampi. Sambit ni Julius. Dahilan naman kung bakit nahihiyang umiwas ng tingin ang dalaga. Sige, siguraduhin mo lang yung sinasabi mo na sa akin ka lang. Paghihinto ng dalaga bago nagmamadaling nagpatuloy. Kakampi. Sa akin ka lang kakampi. Dahilan ng ngiting lumabas kay Julius na tila ba sinisigurado nitong panatilihin niya kung ano man ang meron sila ngayon. Makalipas ang isang linggo habang naghahanda siya upang makita ulit ang dalaga, ay nakatanggap siya ng galit na tawag mula sa kanilang international partner sa Hong Kong.
Nagkaroon ng miscommunication at mali ang naipadalang construction materials. At dahil importanteng project ito ay kinailangan niyang lumipad papuntang Hong Kong para mairesolba ang problema. Busy siya buong araw dahil sa emergency business meeting niya sa ibang bansa at kakabalik niya lang sa Pilipinas ng kinagabihan. Hindi niya nasipot si Kiana gaya ng kanilang nakagawian. Wala naman siyang naipangako sa dalaga na magkikita sila ngayong araw, ngunit nag-aalala pa rin ito dahil baka nga'y hinahanap na siya ni Kiana. Lalo na't walang araw na hindi sila nagkasama pagkatapos ng trabaho ng dalaga. Nakakatawa man, subalit ay hiniling niya na lang na sana nag-aalala si Kiana para sa kanya. Mag-iisang buwan na silang nagkakasama. Siguro naman ay nabahala ito kahit ng kaunti lang pag nakita nitong wala ang pulubi sa pinamamalagian niyang pwesto. Galing airport ay ihahatid na ni Julius papuntang kondo ng kanyang driver. Nang narinig nito ang malakas na buhos ng ulan, lumingon ito at nakita ang ulan na gumuhit sa bintana ng kanyang kotse. May bagyo ba? Tanong nito sa driver, kaya naman tumango ito habang nagmamaneho. Opo sir, umaambon-ambon po kanina, pero ngayon lang lumakas ang bugso. Dumungaw ulit siya sa labas at nakita niyang lumiwanag ang kalangitan bago sumalubong ang kulog na dumadagundong sa lakas. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Surely ay hindi siya hinihintay ni Kiana sa lagi nilang tagpuan, diba? Turn the car around. Kailangan dumaan sa Regal Company. Utos nito sa driver. Pero sir, sa lakas ng bagyo ay baka... Now, malamig na ulit ni Julius kaya naman hindi na siya kunisyon ng driver at nag-U-turn na ito. Sigurado na walang makakapagpapaantay sa isang Kiana Arceo. Ngunit bumalot ang nerbiyos sa kanyang dibdib. Napakalakas ng ulan at baka ma-stranded pa sila kung balikan pa nilang lugar na yon. Pero wala siyang pakialam. Kailangan niyang makita ang gamit ng kanyang sariling mga mata na wala na si Kiana doon. Kung hindi ay hindi rin siya makakatulog buong gabi. Nang lumiko sila sa kanto ng kumpanya, dumungaw si Julius upang mamataan ang isang figura na nakatalungko sa gilid ng bangketa. Habang lumalapit sila ay natunghayan ng CEO ang pagtakip nito ng ulo niya. Na tila ba may magagawa ito laban sa mabibigat na patak na hatid ng bagyong ulan. Kahit malakas ang bugso ay parang wala itong balak umalis man lang o maghanap ng masisilungan. Stop the car! Pabulyaw na utos nito at huminto ang sasakyan sa gitna ng kalsada bago tumakbo palapas si Julius na wala man lang dalang piano. Kiana, for fuck's sake! What are you doing here? Sigaw nito sa dalagang nakatalungko pa rin bago iangat ang tingin kay Julius. Julius? Nagtatakang tanong ng dalaga habang nanginginig. Hindi pa rin tumatayo sa kanyang kinaroroonan. Anong ginagawa mo dito? Tangina naman. Bakit ka ba naghihintay dito? Nababaliw ka ba? Nanginginig ka na, oh! Desperadong sigaw nito bago hablutin ang braso ni Kiana. Tumayo ka dyan. I'm taking you home. Madiin na utos nito bago hilahin patayo si Kiana. Nararamdaman na walang tigil na patak ng ulan sa kanyang muka. Ano ba? Ano bang pakialam mo kung nandito ako? Wala ka na doon. May kikitain ako dito. Kaya pwede bang umalis ka na? Padabog na sagot ni Kiana bago nagpupumigla sa hawak ni Julius. Ngunit hindi ito natinag at hinigpitan pa ang pagkakahawak niya. Nanlamig si Julius. Hindi dahil sa malakas na bugso ng hangin, kung hindi dahil sa narinig niya. Inaantay siya dito ni Kiana. Kanina pa siya inaantay ng dalaga sa ulan. Kiana, this is ridiculous. Magkakasakit ka. Just come with me, please. Nangihinang wika nito bago hinila si Kiana papuntang kotse. Ngunit bago pa man sila nakalapit, ay nakawala na ang dalaga sa kanyang kapit. Leave me alone! What's ridiculous is you minding my business. Sigaw nito bago niya tinapunan ng masamang tingin si Julius. Kahit wala itong epekto dahil basang-basa na sa ulan ang kanyang muka. Kung magkasakit man ako, wala ka nang pakialam. Kung masagasaan man ako sa bangketa dahil sa bagyo, that's none of your business, so leave me the hell alone, Buenaventura. Pinisal ni Julius ang kanyang ilong, frustrated. Ang tigas talaga ng ulo mo. Inisasaad nito bago niya nilagay ang kanyang kamay sa likod ng dalaga at binitbit ito ng pa-bridal style. Ano ba? Gulat na hiyaw ni Kiana nang maramdaman niya na nasa ere na siya. Put me down, Julius! Wika niya pa,
kahit pumapasok na ang patak ng tubig sa kanyang bibig. No. Simpleng sagot ni Julius bago naglakad papunta ng kanyang kotse habang karga-karga ang dalaga na parang wala lang ang bigat sa kanya. Ipinasok niya si Kiana sa likod ng kotse nito bago ito sumunod, shutting the door behind them. Ngayong nasa loob na sila at muted na ang tunog ng bagsak ng ulan, sumandal si Julius sa car seat at nagpakawala ng buntong hininga bago sabihin sa driver ang address ng kondo ni Kiana. How did you know my... Never mind. Ayoko pang malaman. Galit sa saad ng dalaga. Bakit mo ko dinala dito, Julius? Sabing may hinihintay ako eh. Are you deaf? May bagyo, Kiana. Am I supposed to just leave you there? Galit ding sagot ni Julius na ngayon ay masama na rin ang ipinupukol na tingin kay Kiana. Oo, ano bang pakialam mo? We're not even married yet. Until then, anything I do does not concern you. Napahilamos si Julius sa kanyang mukha bago siya kumuha ng isang towel at hinagis iyon sa dalaga na naisalo naman ito. Dry yourself. Pagod na utos nito na kalaunan ay sinunod naman ng dalaga. Sir, nandito na po tayo. Wika ng driver at namataan na nga nito sa labas ang bahay ni Kiana. Matagal na walang imik ang dalawa hanggang sa mahinang nagpasalamat na lang si Kiana para matapos ang usapan nila at lumabas na ito ng sasakyan. Agad naman siyang sinundan ni Julius papasok ng gate. At bago pa maisara ng dalaga ang pinto ng kanyang bahay, ay hinarangan agad ito ng CEO. What now? Inis na reklamo ni Kiana at kinuha ni Julius ang oportunidad na ito para lumagpas sa pinto. Walang magawang sinara na lamang ni Kiana ang kanyang front door dahil nakapasok na ang makulit na Julius. Ilang oras kang naghintay doon, Kiana? Tanong nito. Umiwas ang tingin ng dalaga. No, that's none of your business. Pero, mga 6 na oras ako naghintay doon. Bakit mo naman gustong malaman? Mataray na sagot nito, dahilan ng pagsingap ng CEO. What you did was stupid, Kiana. Seryosong pahayag ni Julius habang nakatingin sa kanya. Bumabagyo, and you were crouching over the sidewalk like some idiot? Paano kung may nangyari sa'yo, ha? Paano kung hindi kita binalikan? Di buong gabi ka nandoon. Hindi rin naman nagpatalo si Kiana. Kung galit ang ekspresyon ng CEO ay lalagpasan niya pa ang galit nito. May inaabangan ako. Magkikita dapat kami pero hindi siya sumipot. Ano, kasalanan na maghintay ngayon? It's a damn scene, Kiana. Lalo na kung mapapalagay ka lang sa kapahamakan. Magkakasakit ka lang sa ginagawa mo. Desperadong paliwanag ni Julius at biglang sinunggaba ng braso ni Kiana. I need you to understand that what you did was stupid and dangerous. Sa susunod, huwag kang maghihintay. Kahit 1 minuto. Kahit sino pa man yan. Kuha mo? Ibig lang sabihin, kapag hindi ka sinipot ay hindi sila makakarating. Don't you get it? Isa-isang tumulo ang mga luha ng dalaga kaya naman nagulat si Julius at humigpit ang kanyang kapit. Kiana was full on crying. Wala siya doon, Julius Anong gagawin ko? Paano kung may nangyari sa kanya? Iyak nito habang tuloy-tuloy ang kanyang luha. Paano kung na-late lang siya ng kaunti pero pupunta naman siya? Hindi naman siya nagpaalam na hindi siya makakarating. Bumabagyo pa. Wala siyang masisilungan, lalamigin yun. Bumugso naman ang mga luha ni Kiana. Walang masabi si Julius kaya naman niyakap niya na lang ito at hinagod ang likod habang humihikbi pa rin ng malakas ang dalaga. Shh! Shh! Pagpapatahan nito habang hinahaplos ang buhok ni Kiana. Mahinang tinatamaan ni Kiana ang likod ni Julius dahil sa pagpupuyos. Hahanapin ko siya, Julius. Pagkaalis mo rito. Pumiyok ng boses nito sa lubusang pag-aalala sa kanya. Must be so cold there in the rain. Huminga si Julius at mas lalong hinigpitan pa ang kanilang pagkakayakap. No, Kiana. Trust me. He's the warmest he has ever been right now. Sabi pa nito habang hinahaplos ang nanginginig na dalaga. Sa sinabi ni Julius ay para bang natauhan ito at pumiglas ito sa pagkakakapit sa kanya. Sobrang insensitive mo. He's homeless, Julius. Puluwi siya. Paano siya magiging okay? Sigaw nito bago pinunasan ng kanyang mga luha at naglakad palabas ng bahay. I'm going out. I'm going to find Jack.
Bago pa makahakbang ang dalaga ay hinila ito pabalik ni Julius at binalik sa kanyang yakap na mas lalo lang humigpit ngayon. I'm sorry. Huwag kang magagalit. Pakiusap ni Julius. Sinubukan ulit magpumiglas ni Kiana ngunit hindi ito pinayaga makawala ni Julius. What do you mean? Bakit ako magagalit? Nagugulo ang tanong nito. Nang napansin niya hindi sumasagot si Julius ay napahinto ng dalaga. Julius, hindi na kita ulit tatanungin pa. Bakit ako magagalit? Tumaas ng boses nito. Nagbitaw ito ng buntong hininga. Kumakalabog ang puso. Hindi niya naisip na sa ganitong paraan niya sasabihin ang katotohanan. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng dalaga. Ako ang pulubing sinasabi mo. Naningkit ang mga mata ni Kiana sa galit before siya let out a short bark of laughter. Ayoko sanang matawa pero... Julius, ano na namang pinagsasasabi mo? Sira ka ba? Pulube. Isang Buenaventura? A CEO of an international construction firm? Hindi makapaniwalang saan nito bago nagtakang lumabas ulit sa pinto. Huwag kang magpatawa. Stop this nonsense. I'm leaving. Kinuha ulit ni Julius ang bisig ni Kiana. Kaya naman inis na bumalik ang tingin ng dalaga rito. No, makinig ka sa akin, Kiana. Pagpisil nito sa kanyang mga kamay. Ako si Jack. Ako yung pulubi na lagi mong kasama pagkatapos ng trabaho. Ako ito. Iyong kakampi mo. Natigilan si Kiana at tila ba gumuho na ang kanyang realidad. Ayaw niyang maniwala. Ayaw niya sana maniwala pero binusisi niya ang tindig ni Julius ngayon at dumaos-dos ito sa kanyang mga mata. Those eyes. At the fact na sinabi ni Julius na kakampi siya lagi kay Kiana, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Hindi niya ito maipagkakaila. Si Julius at Jack ay iisa lang. Padabog niyang sinampal si Julius na walang magawa kung hindi tanggapin na lang ito. Fuck you. Bakit mo ginawa yun, Julius? Lumabas na naman ang nagbubugsong luha ni Kiana. Hindi ko maintindihan. Anong rason mo para lokohin mo ako ng ganito? I trusted you, Jack. Julius, whoever the hell you are. Umiling si Julius at nagtangkang kunin ulit ang kamay ni Kiana. Hindi sa ganon. Gusto ko lang sana maurong ang kasal at yan rin ang sinabi mong gawin ko. Akala ko kung maipapalabas ko ang tunay mong ugali ay sapat na yun para maniwala si Papa at matigil ang engagement. Hindi kita gustong saktan ng ganit. Ngunit hindi nakikinig si Kiana sa kahit anumang sabihin ni Julius. Nagpatuloy lang ito na para bang nababaliw. So this was your plan all along? Ayoko magpakasal sa'yo, so you had to get your revenge? Ano, Julius? Sigaw nito habang lumalakas ang pagkikbi. Kontento ka na ba? Nanalo ka na. Napahiya mo na ang isang Kiana Arceo. Nahulog na ako sa isang pulube. Are you damn happy now? She screamed bitterly. Lumuwag ang kapit ni Julius sa kanya. Ha? Ano? Huwag kang magtanga-tangahan, Julius. Plano mo to, hindi ba? Ipapahiya mo ako dahil napamahal ako sa isang pulube. Na napamahal ako sa'yo when I swore I would never marry you. Iyak na to. Tapos ibubulgar mo sa tatay ko o sa media that I was stupid enough to love a beggar. Well, go on. Isaksak mo sa baga mo yung pagkapanalo mo. Napahaplos ito sa kanyang pisngi. Gosh, tama ka nga. I'm an idiot. Humakbang papalapit si Julius at umatras naman si Kiana. Bakas ang puot sa kanyang mga mata. Kiana, panimula nito. Namuo ang pag-asa sa kanyang dibdib. Kiana, mahal mo ako. Hindi ako sa'yo nahulog, Julius. Tandaan mo yan. Yung pulubi ang mahal ko. I love these jokes. At kung gaano siya kabait sa akin. That he always waited for me after work. Na kahit konti lang ang kanyang pera, ay sinusubukan niya pa rin akong ilibre kung saan-saan. Ni minsan ay hindi niya pinaramdam sa akin na kailangan kong magpanggap. That I was this evil bitch or a rude, ungrateful daughter. Nakakabinging sigaw niya. At ikaw naman, Julius Buenaventura. Ang galing mong umasta. As if gusto mo rin akong kasama. That you were on my side. At lagi nga lang ako nasa tabi mo, Kiana. Sino nagsabi sa'yo na kailangan mong magpanggap na ganyan ka? You're none of these things.
You're the kindest, most compassionate woman I've ever met. Kinuha ni Julius ang kamay ni Kiana at may nangihinang ekspresyon sa kanyang mukha. Kiana, mahal pa din kita. Naririnig mo ko. This beggar loves you so much that he wants to keep being a beggar para lang hindi mo siya iwanan. The CEO cherishes you so much that he's willing to give up everything for you. Pagmamakaawa pa nito. Bingi ka talaga no? Inis na sigaw ni Kiana. In my eyes, you're not Jack. It's like he never even existed in the first place. Dahan-dahang nilagay ni Julius ang kanyang kamay sa dalawang pisngi ni Kiana at tiningnan ng mga ito sa mata. Please listen to me. Ako si Jack. Ako rin si Julius. I can be whatever you want me to be, Kiana. Just please marry me. Wala akong gustong kaibigan kundi ikaw. Wala akong gustong ibang pakasalan kung hindi ikaw. Julius, nauutal na bigkas ni Kiana. I'm so sorry kung niloko at nagpanggap ako bilang isang pulube. Pero yun lang ang tanging paraan para manatili ako sa tabi mo, Kiana. Bibigyan mo ba ako ng oras kung lumapit ako sa'yo bilang Julius? Tanong pa nito dahilan ng hindi pag-imik ng dalaga. Ay, gusto na kita. Bago pa may mangyari sa atin nun. Did you know how painful it felt to finally be with someone like you? At pagkagising mo, wala na siya sa tabi mo? It fucking hurts, Kiana. Singhap nito. Nanginginig ang mga kamay. I hated you for so long dahil lang iniwan mo ako mag-isa sa hotel room na yan. At nung nalaman ko na ikaw palang pakakasalan ko, para lang akong pinaglaruan ng tadhana. Alam kong aayaw ka sa pagpapakasal. At hindi ko rin kakayanin pilitin ka pagkatapos ng lahat ng nangyari. Lumaki ang mata ng dalaga. Kinakapos ng hininga dahil sa mga narinig niya. Akala ko, kung mapapatunayan ko na hindi mo kakayanin ang magiging responsibilidad mo kapag naging asawa mo ako. Pero nung nilapitan kita bilang isang pulube, I knew you were just perfect. I was wrong about you. And there's nothing more I regret than deceiving you. Pero lahat ng sinabi ko sa'yo ay totoo, Kiana. Lahat ng pinaramdam ko sa'yo bilang Jack, ako pa rin yun. And I would do it all over again. Kung sa akin pa rin mapupuntang pribilehiyong mahalin ka. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng dalaga. Sinabi mo sa akin dati na ayaw mong pinupwersa, na gusto mong pumili para sa sarili mo. Kaya I'm asking you right now, Kiana. Will you please choose me to be your husband? Mangiyak-ngiyak si Kiana at maya-maya pa ay marahan itong tumango kahit punong-puno ng masasayang mga luha ang kanyang mga pisngi. Hindi pa napagtanto ng isip ko kung tama ba itong decision ko. Pero ano magagawa ko eh. Ikaw lang sinisigaw ng puso ko. I want to marry you, Julius. Lumapad pang ngiti ni Julius at sinunggaban niya ito ng isang matamis na halik. At lumipas ang gabing yon at ang mga susunod na araw na nakatali sila sa isa't isa. At ito ang naging simula ng kanilang habang buhay. Hindi makapaniwala ang ama ni na Julius at Kiana na tahimik lang susunod at magpapakasal ang dalawang magkaaway lang dati. Ang hiling nila ay isang simpleng kasalan lang. Kahit ingrande ang kanilang mga background. Imbes na maghanda ng magarang buffet para sa kanilang mga bisita sa reception, ay nag-imbita sila ng mga pulube at batang lansangan upang makasama silang dalawang idiwang ang kanilang kasal. Total ay sila naman ang dahilan kung bakit nagkaroon ng second chance ang kanilang love story. Nag-honeymoon sila sa Africa kung saan naglunsad sila ng foundation para sa mga bata roon. At doon na rin nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Masayang ino-organize ni Kiana ang feeding programs at charities ng kanilang pamilya. Bukod pa sa pagiging isang international na fashion designer, ngunit wala pang masasaya kay Julius Benaventura na nakahanap rin ng kakampi sa kanyang mabuting asawa, maging pulubi man siya o chairman ng kumpanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!